Ang asawa kong si Marco, siya mismo ang nag-imbita ng kaniyang kabet sa hapunan namin sa bisperas ng Pasko. Grabe, 'di ba? Gusto niya akong maging mature habang sinisira ang buhay ko. Ang hiya na yan sa harap ng pamilya. Parang sinabi niyang walang utang na loob siya sa 7 taon naming pagsasama. Sa 7 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan, nag-iipon ng down payment sa bahay. Pero ang mahal ko, walang pakialam. Ginamit niya ang ipon namin para lang sa pangangaliwa niya. Hindi niya alam, may trump card na ako. May lihim na yaman akong impormasyon, hotel receipts, pati divorce papers na inihanda. Ang akala nilang utu-utong asawa, siya pala ang nagpaplano. Kaya naman, sa Pasko, kinuha ko ang dangal ko. Bibigyan ko sila ng leksyon. Kung nakaranas ka na rin ng ganito, i-like at i-share mo. Kwentuhan mo ako sa comments kung saan ka nanonood. Nanginginig ang mga kamay ko. Pinapanood ko ang kaguluhan na unti-unting lumalatag sa paligid ng dining table na inayos ko ng maingat. Ang mga ilaw Pasko na inubos ko ng oras sa pagsasabit ay nagbigay ng mga anino na tila nagtuturo sa mga mukha na akala ko'y kilala ko. Mga mukhang nagsinungaling, nagtaksil at sumira sa akin. Ara, alam mo, nabasag ang boses ng asawa kong si Marco Reyes. Nawala ang kulay ng mukha niya habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa aming pintuan. Ang lalaking inanyayahan ko, ang lalaking ang presensya ay magiging bomba na sisira sa lahat. Ngumiti ako. Hindi iyon isang mabait na ngiti. Iyon ang ngiti ng isang taong gumugol ng 6 na linggo sa pagpaplano ng sandaling ito. 6 na linggo na lumunok ako ng lason. 6 na linggo na nagpanggap ako na hindi ko alam ang katotohanang sumisira sa akin sa loob. "Oh honey," sabi ko. Ang boses ko ay matamis na parang arnis, lason. "Humingi ka sa akin na maging mature tungkol dito, at ako nga." Ang babaeng katabi niya, ang kaniyang precious ex na si Veronica Hilario na ipinilit niyang isama sa aming hapunan sa bisperas ng Pasko, ay namutla na parang niebe. Ang kaniyang perpektong manicure na kamay lumipad sa kaniyang bibig. Alam niya kung ano ang darating. Alam niya kung sino ang nasa pintuan. At doon nagsimula ang tunay na sigawan. Pero masyado akong nauuna. Hayaan mong ibalik kita sa kung saan nagsimula ang bangungot na ito. Sa sandaling inihayag na ang perpektong buhay ko ay isang magandang kasinungalingan. 3 buwan na ang nakalipas noong naniniwala pa ako sa happily ever afters. Noong araw na nakita ko ang mensahe. Oktubre 15 iyon. Naalala ko ang petsa dahil ito ang aming ika-7 anibersaryo ng kasal. 7 taon ng kasal kay Marco Reyes, ang lalaking minahal ko mula pa noong kolehiyo. Ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggan sa ilalim ng kumot ng mga bituin sa isang lake house sa Tagaytay. Siya ang humawak sa kamay ko sa 2 pagkakataon na nalaglag ang bata namin. At sumpa niya, magkakaroon kami ng sarili naming pamilya balang araw. 7 taon at nakakaramdam pa rin ako ng butterflies sa tiyan ko kapag pumasok siya sa pinto. Inubos ko ang buong araw sa paghahanda ng hapunan para sa anibersaryo namin. Ang paborito niyang herb-crusted rack of lamb, inihaw na patatas at asparagus. Bumili ako ng bagong damit, isang matingkad na emerald green, ang kulay na lagi niyang sinasabing nagpapatingkad sa kulay kayumanggi kong mata na parang jade. Nagsindi ako ng mga kandila sa buong bahay namin sa isang matahimik na subdivision sa Metro Manila. Lahat ay perpekto, lahat ay kasinungalingan. Nag-buzz ang telepono ni Marco sa kitchen counter habang naliligo siya. Hindi ako snooper, wala akong ugaling mag-imbestiga. Pero may kakaiba sa paulit-ulit na pag-buzz nito, mapilit at apurahan na nagpakulo sa sikmura ko. Umiilaw ang screen na may mga message preview mula sa isang contact na nakasave bilang VH. Hindi maalis sa isip ko ang nakaraang weekend. Kailan kita ulit makikita? Nasabi mo na ba sa kanya? Namanhid ang mga kamay ko. Nakalusot ang bote ng Cabernet Sauvignon na hawak ko, pero nasalo ko ito bago tumama sa sahig. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi ito pwedeng mangyari. Kailangang may paliwanag. Binuksan ko ang telepono niya. Alam ko ang passcode niya.
Ito ang petsa ng anibersaryo namin. Ang ironiya ay nakakatawa sana kung hindi ako nasusuka. Nag-load ang mga mensahe. Nag-scroll ako, ang mga mata ko ay nag-scan ng mga salita na parang asido sa balat ko. Namimiss ko ang mga kamay mo sa akin. Hindi ka niya naiintindihan tulad ko. Ang lugar natin ay ang magkasama. Iyon ang laging dapat. At ang mga sagot ni Marco, alam ko, inaayos ko. Masyado siyang marupok simula noong pangalawang pagkakuha. Kailangan kong hanapin ang tamang oras. Maghintay ka lang. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang laging gusto ko. Nahulog ang telepono mula sa pagkakahawak ko, kumalabog sa granite counter. Hinawakan ko ang gilid ng countertop upang pigilan ang sarili ko na bumagsak. Umiikot ang silid. Ang mga kandila na sinindihan ko ay tila tinutukso ako. Ang masayang pagkurap nila ay isang malupit na biro. Bumalik ako sa contact list. Veronica Hilario. Si Veronica ang ex-girlfriend niya noong kolehiyo. Ang dinidate niya ng 3 taon bago kami nagkita. Ang sinabi niya sa akin na magkaibigan pa rin sila, pero platonic lang. Ang paminsan-minsang naglalike ng mga post niya sa Facebook na palagi kong binabaliwala bilang walang masama. Sinuri ko ang mga mensahe. Ang usapan ay nagsimula 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan ng mga late-night texts. 6 na buwan ng I love you at I miss you. 6 na buwan ng pagpaplano ng kinabukasan na magkasama habang ako ay nasa bahay, umiiyak dahil sa mga anak na hindi ko maibigay, na naniniwala na ang asawa ko ay nasa opisina, nagtatrabaho ng late. May mga larawan. Hindi ko sana binuksan pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Si Veronica na naka-lingerie. Si Veronica sa isang silid na tila hotel. Si Veronica na walang suot. Ang mensahe niya sa ilalim, naghihintay sa iyo. At pagkatapos, nakita ko yon, isang larawan nilang dalawa na magkasama. Nakaakbay si Marco sa kanya, nasa isang restaurant sila. Nakilala ko ang isang mamahaling bistro sa Bonifacio Global City. Iminungkahi ko na doon kami mag-anibersaryo, pero sinabi ni Marco na pagod na siya sa lugar. Ang petsa sa larawan, Oktubre 8, 1 linggo na ang nakalipas. Tumigil ang shower. Narinig ko si Marco na humuhuni. Humuhuni na parang wala siyang problema sa mundo, na parang hindi niya ginugutay ang puso ko. Inilagay ko ang telepono niya eksakto sa kung saan ito nakalagay. Kalmado na ang mga kamay ko ngayon. May malamig na nanirahan sa loob ko. Nagyelo ang takot, ang sakit, ang galit. Hindi ito nawala, pero ikinulong ito sa yelo, pinreserba para mamaya. Nang pumasok si Marco sa kusina, may tuwalya sa baywang niya at mga patak ng tubig sa kaniyang balikat, ngumiti siya sa akin. Ang parehong ngiti na nagpahulog sa akin sa kaniya noong 19 ako. Ang parehong ngiti na ngayon ay sandata. Ang bango, sabi niya, hinalikan ang pisngi ko. Ang mga labi niya ay parang yelo sa balat ko. Happy anniversary, sweetheart. Ngumiti ako pabalik. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero ngumiti ako. Happy anniversary. Uminom kami ng wine. Binigyan niya ako ng kwintas, isang simpleng gintong kadena na may pendant. Nagtaka ako kung binilhan niya si Veronica ng mas mahal. Nagtalik kami noong gabing iyon at kinamuhian ko ang bawat segundo nito. Kinamuhian ko ang pakiramdam ng kaniyang mga kamay sa akin, mga kamay na humawak sa kaniya. Kinamuhian ko ang mga salita ng pag-ibig na ibinulong niya, mga salita na walang kabuluhan. Pero hindi ko pinakita sa kaniya. Ginampanan ko ang papel ng tapat na asawa ng perpekto dahil kailangan ko ng oras para mag-isip, oras para magplano, oras para magpasya kung ano ang gagawin sa impormasyong nagbabaga sa dibdib ko. Hindi ko siya kinumpronta agad. Hindi. Sa halip, naging isang tao ako na hindi ko nakikilala. Naging isang spy ako sa sarili kong kasal. Sa sumunod na 2 linggo, idinokumento ko ang lahat. Gumawa ako ng burner email account at nagpadala sa sarili ko ng mga screenshot ng kanilang mga pag-uusap. Sinuyod ko ang credit card statements namin at nakita ang mga gastos sa mga hotel, mamahaling restaurant, at isang tindahan ng alahas kung saan binilhan niya si Veronica ng pulseras na doble pa ang presyo sa kwintas na regalo niya sa anibersaryo namin. Kumuha ako ng pribadong investigador.
Siya si Mang Dante, isang dating pulis na may mabait na mata at mahinang boses na hindi na itago ang awa nang sabihin ko sa kaniya kung ano ang kailangan ko. Napakamahal ng serbisyo niya, mga 100,000 ang retainer, pero may sarili naman akong pera. Nagtatrabaho ako bilang graphic designer mula sa bahay at nag-iipon sa loob ng maraming taon. Sinundan ni Mang Dante si Marco sa loob ng 1 linggo. Ang ebidensya na nakalap niya ay nakakapagod at nakasisira. Mga larawan ni Marco at Veronica na nagkikita sa mga hotel, mga video nila na naghahalikan sa mga parking garage, call logs na tumatagal ng oras, palaging kapag sinasabi ni Marco na nasa meeting siya. Pero may iba pang nakita si Mang Dante, isang bagay na nagbago sa lahat. Inabot niya sa akin ang isang folder sa mesa sa coffee shop kung saan kami nagkita, ang ekspresyon niya ay seryoso. Mrs. Reyes, may kailangan kang makita. Sa loob ng folder ay isang printout ng Facebook post, ang post ni Veronica mula sa 2 araw na ang nakalipas. Ang privacy setting ay naka-friends only na nagpapaliwanag kung bakit hindi ko ito nakita. May sariling paraan si Mang Dante. Ang post ay nagpakita ng larawan ng isang singsing, isang diamond engagement ring sa daliri ni Veronica. Ang caption ay, "Sa wakas, nagtanong na siya. Hindi ako makapaniwala na pakakasalan ko ang aking matalik na kaibigan. Cheers to new beginnings, engaged." Ang mga comment ay puno ng pagbati. Pero may isang comment na nagpalamig sa dugo ko. Hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Dalhin mo siya sa hapunan sa linggo. Naomi Hilario, ang nanay ni Veronica, hindi niya alam kung sino ang fiancé, na nangangahulugang hindi sinabi ni Veronica sa kaniyang pamilya na engaged siya sa isang may asawa. Mayroon pa, mahinang sabi ni Mang Dante. Inusod niya ang isa pang dokumento sa mesa. Nag-background check ako kay Veronica Hilario. Hindi lang siya ang ex-girlfriend ng asawa mo. Tinitigan ko siya, masikip ang lalamunan ko. Anong ibig mong sabihin? Isa siyang family therapist. Nag-e-espesyalista siya sa marriage counseling. Tumigil siya, hinayaan ang impormasyon na lumubog. At naglatala siya sa ilang journals tungkol sa etika at propesyonal na relasyon. Binuo niya ang buong karera niya sa pagiging eksperto sa malulusog na relasyon. Ang ironiya ay napakalupit. Halos napatawa ako. Halos. At ang lalaking sinasabi niyang engaged siya. Sabi ko ng mabagal. Hindi niya masabi sa pamilya niya na si Marco dahil kasal pa rin siya sa iyo, tapos ni Mang Dante. Kaya, alinman, nagsisinungaling siya tungkol sa engagement o nag-aalangan siya. O, nagpaplano siyang iwan ako, bulong ko. Ang kinain kong lamb ay banta na bumalik. Lumambot ang ekspresyon ni Mang Dante. Paumanhin, Mrs. Reyes, pero iyon ang iminumungkahi ng ebidensya. Tiningnan ko ang larawan ng singsing. Napakaganda. Platinum band, emerald cut diamond, marahil 3 carats. Kami ni Marco, nag-iipon ng halos 5 milyong piso para sa down payment ng mas malaking bahay, iyong may sapat na kwarto para sa mga anak na pinangarap namin. Nagtatabi ako ng pera sa bawat sweldo ko. Nagpapakasakit ako dahil mas mahalaga ang kinabukasan namin. Pero tila, nag-iipon din siya, pero hindi para sa amin, kundi para sa kanya. May isa pang bagay, sabi ni Mang Dante. Hindi siya komportable ngayon na parang maghahatid siya ng suntok na alam niyang sisira sa akin. Sinubaybayan ko ang mga kilos niya sa nakalipas na 6 na buwan at sinuri ang kalendaryo na ibinigay mo. Kinuha niya ang isang timeline. Nagiskan ang mga mata ko sa mga petsa at pagkatapos nakita ko iyon. Hunyo 15, ang araw ng ikalawang pagkakuha ko. Ang araw na nasa ospital ako, dinudugo, takot na baka mamatay ako. Ang araw na sinabi ni Marco na kailangan niyang umalis ng ilang oras para sa isang work emergency. Nilagyan ng bilog ni Mang Dante ang petsa. Sa tabi nito ay isang larawan na may timestamp. 2:47 p.m. Marco at Veronica na nag-check-in sa isang kilalang hotel sa Pasig. Habang nawawala ang anak namin, kasama niya si Veronica. Naglabo ang coffee shop, hindi ako makahinga. Nagsasalita si Mang Dante. Ang boses niya ay malayo, nagtatanong kung okay lang ako, kung kailangan ko ng tubig. Pero ang nakikita ko lang ay ang petsa na iyon, Hunyo 15.
ang pinakamasamang araw ng buhay ko, at pinili niyang gugulin iyon kasama niya. Mrs. Reyes, ang kamay ni Mang Dante ay nasa braso ko, banayad ngunit matatag. Huminga ka lang. Huminga ako ng isa, dalawa, unti-unti, bumalik sa focus ang mundo. Ayos lang ako, nagsinungaling ako, hindi ako ayos. Hindi na ako magiging ayos. Pero tapos na akong umiyak, tapos na akong masira. May matigas at matalim na nabubuo sa dibdib ko, na pumalit sa nabasag kong puso. Salamat Mang Dante, sabi ko, matatag ang boses ko. Ito mismo ang kailangan ko. Tinitigan niya ako sa loob ng mahabang sandali. Ano ang gagawin mo? Inipon ko ang mga dokumento, maingat na inilagay ang mga ito pabalik sa folder. Maghahanap ako ng abogado. At pagkatapos, tumigil ako. May ideya na nabubuo, isang kakilakilabot na perpektong ideya. At pagkatapos, maghihintay ako. Maghihintay para saan? Ngumiti ako at naramdaman kong mali iyon sa mukha ko, na parang suot ko ang balat ng iba. Para sa tamang sandali. Nobyembre 1. Umuwi si Marco mula sa trabaho na may Chinese takeout at isang hindi pangkaraniwang enerhiya. Kinakabahan siya. Nakita ko iyon sa paraan ng paglalaro niya sa mga container, sa paraan ng pag-iwas niya sa tingin ko. Umupo kami sa dining room table, ubo siya ng 3 beses bago magsalita. Gusto kong pag-usapan natin ang isang bagay. Nagsimula siya, hinahalo ang lo mein niya gamit ang fork. Tungkol sa Pasko. Uminom ako ng tubig, pinapanood siya sa ibabaw ng rim ng baso ko. Ano tungkol sa Pasko? Alam mo, kadalasan, tahimik ang Pasko natin. Tayo lang, baka ang kapatid mo. Ang kapatid kong si Lara, na nagplano na dumating ngayong taon kasama ang asawa niyang si Jimmy. At ang 2 anak nila, ang aking mahal na pamangkin na nagpapagaan sa sakit ng hindi ko pagkakaroon ng anak. Oo, sabi ko ng maingat. Humugot ng malalim na hininga si Marco. Iniisip ko na pwede tayong gumawa ng iba ngayong taon. Buksan ang bahay natin sa mas maraming tao. Gawin itong mas inclusive. Inclusive? Inulit ko ang salita. Ang lasa nito ay parang abo. Nakita ko ang isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo kamakailan, patuloy niya. At ang kasinungalingan ay napakakinis, napakapraktis. Si Veronica Hilario. Naalala mo siya, hindi ba? Nasabi ko na sa'yo tungkol sa kanya noon. Oh, naaalala ko siya. Mayroon akong isang buong folder na nakatuon sa pag-alala sa kanya. Malabo, sabi ko. Well, nahihirapan siya. Ang buong pamilya niya ay nasa Cebu, at hindi siya makabiyahe ngayong taon dahil sa trabaho. Mag-iisa siya sa Pasko. Sa wakas, tiningnan niya ako, ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Iniisip ko na magandang imbitahan siya na sumama sa atin. Alam mo, magbigay ng kaunting holiday cheer. Ang kapal ng mukha, ang tindi ng audacity. Tinitingnan niya ako na parang problema na kailangang lutasin, na parang ang reaksyon ko ang balakid sa pagitan niya at ng gusto niya. At ang gusto niya ay kaming 2 ay nasa iisang mesa, ang asawa niya at ang kaniyang mistress na naghahati ng tinapay, nagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Maaari akong sumigaw. Maaari kong ihagis ang Chinese food sa mukha niya. Maaari kong ilabas ang folder ng ebidensya at panoorin siyang magwala. Pero hindi ko ginawa dahil may mas magandang ideya ako. Isang ideya na nabubuo simula pa noong meeting ko kay Mang Dante. Isang ideya na nangangailangan na maniwala si Marco na nakukuha niya ang eksaktong gusto niya. Inilapag ko ang baso ko at pinagsiklop ang mga kamay ko sa mesa. Oo naman, Marco. Nagulat siya. Oo, syempre. Kung nag-iisa siya ngayong Pasko, dapat talaga isama natin siya. Iyan ang diwa ng Pasko. Hindi ba, honey? Kabaitan? Pagkabukas palad? Ngumiti ako. Magluluto pa nga ako ng isang espesyal na bagay. Ang ginhawa sa mukha niya ay kapansin-pansin. Inabot niya ang kamay niya sa mesa at pinisil ang kamay ko. Salamat, babe. Salamat sa pagiging ganun mo na pagkaunawain. Ito ang dahilan kung bakit mahal kita. Mayroon kang pinakamalaking puso. Pinisil ko pabalik. Hindi nawala ang ngiti ko. Oo naman, honey. Gusto kong maging masaya ka. At seryoso ako. Gusto kong maging masaya siya hanggang sa sandali na sirain ko siya. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood ng telebisyon si Marco,
Umakyat ako sa home office namin at binuksan ang laptop ko. Nagre-research ako sa nakalipas na ilang linggo, hinuhukay ang buhay ni Veronica sa parehong paraan na hinuhukay niya ang kasal ko. Alam ko kung saan siya nagtatrabaho, ang Family Wellness Center, isang prestihiyosong therapy practice sa downtown. Alam ko kung saan siya nakatira, isang modernong loft sa isang eksklusibong lugar. Alam ko ang mga routines niya, ang paborito niyang coffee shop, ang kaniyang gym, at alam ko ang isa pang bagay, isang bagay na natuklasan ko sa pamamagitan ng kaunting creative social media stalking at isang fake profile. Engaged talaga si Veronica, pero itinago niya ang kaniyang fiancé. Walang larawan niya sa social media niya, walang pangalan na nabanggit, tanging ang singsing at malabong reference sa my love at my future. Ang mga comment mula sa mga kaibigan niya sa engagement post ay nagpapahiwatig. Kailan namin makikilala ang mystery man na ito? Girl, tinatago mo siya. Dapat may espesyal siyang tao. Hindi na ako makapaghintay sa kasal. Sa Cebu ulit, di ba? Tulad ng palagi mong plano. Itinatago niya si Alex dahil akin si Marco. Pero ang hindi alam ni Marco at Veronica, ang hindi nila maaaring malaman, ay mas malalim ang ginawa ko, mas malalim pa. Nahanap ko ang kalendaryo ni Veronica, hindi ang pisikal, kundi ang digital niya. Nasync ko ito sa scheduling system ng kaniyang profesional na website, na may kahiya-hiyang seguridad. Ilang edukadong hula sa mga security question. Ang maiden name ng nanay niya ay public knowledge. Ang pangalan ng una niyang pet ay nabanggit sa isang lumang college blog post at nakapasok ako. At doon, nakaschedule para sa Nobyembre 15 ay isang appointment. Dinner with family, presenting. Hindi si Marco. Sinuri ko ang petsa sa kaniyang mga email. Oo, nakapasok na rin ako sa mga iyon. Lumabas na ang mga taong nagtuturo tungkol sa etika ay madalas na napakasama sa cybersecurity. Ang email ay mula sa isang nagngangalang Dr. Alex Ramos. Ang subject line, hindi na ako makapaghintay na makilala sa wakas ang pamilya mo. Binuksan ko ito, binasa at binasa ulit at pagkatapos nagsimula akong tumawa. Naniniwala si Alex Ramos na siya ang kasintahan ni Veronica. Ang mga email niya ay puno ng pag-ibig at excitement para sa kanilang kinabukasan. Nag-propose siya sa kanya noong Agosto malapit sa isang resort sa Tagaytay. Isa siyang pediatric surgeon. Lumipat siya sa Metro Manila 6 na buwan na ang nakalipas mula sa Chicago. Wala siyang ideya na ang babaeng mahal niya ay natutulog sa ibang lalaki. Nagsasablay ng 2 kamay si Veronica. Tinanggap niya ang singsing ni Alex. Sinuot ang singsing na ibinigay niya, nagplano na ipakilala siya sa pamilya niya, at sa likod nito, kasama niya si Marco, nangangako kay Marco ng kinabukasan, at ginagawang tanga si Marco. Hindi ko ito naintindihan noong una, pero pagkatapos tiningnan ko ang mga financials na ibinigay ni Mang Dante. Kumikita ng maganda si Marco bilang isang senior software engineer, pero hindi iyon surgeon money. Siguro, 4 o 5 beses ang kinikita ni Alex kaysa kay Marco. Pinapanatili ni Veronica na bukas ang mga opsyon niya. O, baka, isa lang siyang sociopath na nasisiyahan sa laro. Sa anumang kaso, nagkamali siya, isang kritikal na pagkakamali. Minaliit niya ako. Tiningnan ko ang kalendaryo. 2 linggo na lang ang Nobyembre 15. 6 na linggo pagkatapos nito ang Pasko. Nagbukas ako ng bagong email sa aking anonymous account, ang ginawa ko lalo na para sa layuning ito, at nag-type, Dear Dr. Ramos, hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Mas mahalaga, kilala ko si Veronica Hilario, ang fiancé mo. Sumusulat ako dahil naniniwala ako na nararapat mong malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng plano mong pakasalan. Alam kong parang baliw ang email na ito. Siguro, buburahin mo na, pero bago mo gawin, gusto kong tanungin mo si Veronica tungkol kay Marco Reyes. Tanungin mo kung sino siya. Tanungin mo kung saan siya noong October 8, October 15, October 22. Tanungin mo kung bakit mayroon siyang 2 dinner reservation para sa bisperas ng Pasko. Mukha kang mabuting tao, Dr. Ramos. Karapat-dapat ka sa mas mahusay kaysa sa mga kasinungalingan. Kung gusto mo ng patunay sa sinasabi ko sa iyo, mag-reply sa email na ito. Kung hindi, naiintindihan ko.
Maaari mo itong burahin at subukan na magpatuloy sa buhay mo, pero hindi sila mananalo. Hindi nang walang kahihinatnan, nasa iyo ang pagpili. Ini-hover ko ang cursor sa send. Ito na. Ang sandali ng walang pagbabalik. Kapag pinindot ko ang send, magsisimulang bumagsak ang mga domino. Nag-click ako. Nawala ang email sa digital ether. Sumandal ako sa upuan ko, mabilis ang tibok ng puso ko. Phase 1 complete. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay maghintay. Nag-reply si Alex Ramos sa loob ng wala pang 3 oras. Sino ka? Paano mo kilala si Veronica? Anong patunay mayroon ka? Handa ako para dito. Nag-ukol ako ng mga araw sa paghahanda para dito. Nag-upload ako ng mga peeling screenshot sa isang ligtas na file sharing service. Walang masyadong explicit. Hindi ko sinusubukan na i-traumatize ang lalaki pero sapat na para ipakita ang katotohanan. Mga text na may timestamp sa pagitan ni Marco at Veronica. Mga larawan nilang magkasama, ang mga hotel receipts. Ipinadala ko sa kanya ang link na may isang linya. Patawad, karapat-dapat ka sa mas mahusay. Hindi siya nag-reply agad. Nai-imagine ko siya na binubuksan ang mga file, ang mundo niya ay gumuho tulad ng sa akin ilang linggo na ang nakalipas. Nakaramdam ako ng kurot ng pagkakasala. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito, pero kailangan niyang malaman. At higit pa riyan, kailangan kong malaman niya, dahil si Alex Ramos ang huling piraso ng puzzle ko. 3 araw pagkatapos, isa pang email. Hinarap ko siya. Itinanggi niya ang lahat. Sabi niya, isa akong baliw niyang ex na nagdudulot ng gulo. Pero ang mga larawan, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa? Inaasahan ko ang pagtanggi. Si Veronica ay isang profesional na manipulator. Siyempre, susubukan niyang i-gaslight siya. Nag-reply ako, hindi ako ang ex-girlfriend niya. Ako ang asawa ni Marco Reyes. Tingnan mo ang marriage license kung hindi ka naniniwala sa akin. Kinasal kami ni Marco Reyes 7 taon na. Ang nakalipas sa Manila, legal pa rin kasal. Nakatira pa rin kaming magkasama. Nagbabahagi pa rin ng kama. Kasama ni Veronica ang asawa ko. Sa loob na ng 6 na buwan, at plano niyang guguli ng bisperas ng Pasko kasama namin. Kasama ko, sa bahay ko, sa mesa ko, kumakain ng pagkain na niluto ko. Tayo at ako ay mga biktima dito, Dr. Ramos. Pareho tayong minamanipula ng parehong 2 tao, pero hindi tulad mo, hindi ako mananatili at hahayaan itong magpatuloy. Inimbitahan ng asawa ko si Veronica sa hapunan namin sa bisperas ng Pasko. Sinabi niya sa akin na maging mature tungkol dito. Iniisip niya na hindi ko alam. Iniisip niya na ako ang naibang asawa, nangingiti at magsisilbi ng kape sa kaniyang mistress. Ito ang iminumungkahi ko. Ikaw at ako, bigyan natin sila ng eksaktong gusto nila. Isang magandang hapunan sa Pasko. Lahat tayo ay magkasama. Isang malaking masayang pamilya. Gusto nilang magkaroon ng cake at kainin din ito. Bigyan natin sila ng hindi malilimutan na indigestion. Kung interesado ka na lumabas ang katotohanan, mag-reply sa email na ito. Kung hindi, naiintindihan ko. Maaari mo itong burahin at subukan na magpatuloy sa buhay mo. Pero hindi sila mananalo. Hindi nang walang kahihinatnan, nasa iyo ang pagpili. Ipinadala ko at naghintay. Ito ang sugal. Maaaring pumunta si Alex kay Veronica, ipakita sa kanya ang mga email, babalaan siya. Maaari niya akong baliwalain. Maaari pa siyang pumunta sa pulis, bagamat wala akong ginawang ilegal. O maaari niyang gawin ang inaasahan kong gagawin niya. Lumipas ang 2 araw, pagkatapos 3. Nagsimula akong mag-isip na nagkamali ako sa pagkalkula. Napipiliin ni Alex Ramos ang landas ng hindi gaanong pagtutol, putulin ang mga kawalan, makipaghiwalay kay Veronica, magpatuloy. Pagkatapos, sa ika-4 na araw, nag-buzz ang telepono ko na may bagong email notification. Count me in. Ngumiti ako, hindi isang magandang ngiti, ang ngiti ng isang babae na nakahanap ng katuwang niya sa paghihiganti. Nag-reply ako sa mga detalye, ang oras, ang address, kung ano ang aasahan. Sinabi ko sa kanya na magpanggap na nagulat, magpanggap na wasak, huwag pigilan. Ang sagot niya ay maikli. Magtiwala ka sa akin, hindi ko kailangang umarte.
Ang mga linggo na humahantong sa Pasko ay surreal. Gumagalaw ako sa kanila na parang isang actress sa isang dula. Hinahampas ang mga mark ko, sinasabi ang mga linya ko, habang alam kong ang huling act ay magpapabagsak sa buong theater. Palaging binabanggit ni Marco si Veronica, ngayon na iniisip niyang ayos lang ako. Sinasabi niya ang mga bagay tulad ng, "Oh, inire-rekomenda ni Veronica ang magandang restaurant na ito." O, "Mahal namin ni Veronica ang kanta na ito noong kolehiyo." Ang bawat pagbanggit ay isang pagsubok. Napagtanto ko na sinusukat niya ang reaksyon ko, tinitingnan kung gaano kalayo niya ito maitutulak. Pumasa ako sa bawat pagsubok ng may nakasisilaw na kulay. "Ang ganda niyan, honey. Ang galing na nagkakonekta ulit kayong dalawa." Hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Ang huling pangungusap na iyon ay nagpabagal sa kaniya. Nasa kusina kami at naghihiwa siya ng gulay para sa stir-fry. Ang kutsilyo niya ay natigilan sa cutting board. "Nakilala mo na siya," sabi niya ng maingat. "Noong alumni barbecue ilang taon na ang nakalipas, naalala mo?" "Oo, naalala ko." Nandoon si Veronica kasama ang isang malilimutin na boyfriend at halos hindi ako kinausap. Inubos niya ang karamihan ng event sa pakikipag-usap kay Marco. Tumatawa sa mga biro niya. Hinahawakan ang braso niya. Wala akong inisip noon. Iniisip ko na sapat akong secure na hindi magselos sa isang ex-girlfriend. Diyos ko, gaano ako katanga. "Ah, tama," sabi ko. Nilalagay ang pinggan sa dishwasher. Hindi ko masyadong maalala. Masyadong maraming tao. "Well, mas makikilala mo siya sa Pasko," sabi ni Marco. Mukha siyang masaya, talagang masaya, na ang asawa niya at ang kaniyang mistress ay magkakaisa sa inihaw na lamb. "Nagpaplano ako ng isang magandang salu-salo," sabi ko. "Lamb, ham, lahat ng fixings. Ito ay magiging isang bisperas ng Pasko na hindi malilimutan." "Nakakamangha ka. Alam mo ba iyon?" Lumapit siya sa likod ko, inakap ang baywang ko. Wala akong naramdaman, mas mababa pa sa wala. Ang kaniyang hawak ay parang yakap ng isang estranghero. "Hindi kita deserve." "Hindi nga." Malambing akong sumang-ayon. Tumawa siya, iniisip na nagbibiro ako. Hinalikan niya ang leeg ko at bumalik sa mga gulay niya. Pinayagan ko ang sarili ko ng isang maliit na ngiti. Disyembre 15. Nagmensahe si Veronica kay Marco. Alam ko dahil kinopya ko ang telepono niya. "Oo, natutunan kong gawin iyon. May mga tutorial para sa lahat sa internet kung maghahanap ka ng mabuti." Veronica. "Counting down to Christmas Eve. Ano ang dapat kong dalhin, Marco?" "Marco, ikaw lang. Inaasikaso ng asawa ko ang lahat." Veronica. "Talaga bang ayos lang siya dito? Hindi ba niya ito nakikitang kakaiba?" Marco. "Si Ara ay isang santo. Nagtiwala siya sa akin ng lubusan. Wala siyang hinala." Veronica. "Ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Gagampanan ko ang perpektong mapagpasalamat na bisita. At pupunta ka pa rin sa lugar ko pagkatapos, di ba? Mayroon akong espesyal na regalo para sa iyo." Marco. "Hindi ko palalampasin iyon para sa mundo. Love you, Veronica." Veronica. "Love you more." Binasa ko ang pag-uusap sa banyo, nakaupo sa gilid ng tub, nanginginig ang mga kamay ko sa malamig na galit. Nagplano siyang umalis sa hapunan namin sa bisperas ng Pasko para matulog kasama niya, makipagpalitan ng regalo sa kaniya habang naglilinis ako ng mga pinggan at nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ipinadala ko ang mga screenshot kay Alex. Nagreply siya agad. "Sisirain ko sila." "Wag pa," nagtype ako pabalik. "Maghintay ka hanggang bisperas ng Pasko. Sulit ito." Tumawag ang kapatid kong si Lara noong linggong iyon para pag-usapan ang mga plano sa Pasko. Iniiwasan ko ang mga tawag niya. Alam kong may maririnig siya sa boses ko. Malapit kami ni Lara, mas malapit kaysa sa karamihan ng mga magkakapatid. Siya ang aking bato sa panahon ng mga pagkakuha. Ang isang tao na makakapagpatawa sa akin kahit sa pinakamadilim na araw. "Kumusta ka, multo?" sabi niya nang sa wakas sinagot ko. Nagsisimula na akong mag-isip na patay ka na. "Paumanhin," sabi ko. Pilit na pinasasaya ang boses ko. "Masyadong baliw sa trabaho." "Oo,
At kumusta si Marco? Ayos lang siya. Ang galing. Sa katunayan. Isa kang masamang sinungaling. Ano ang problema? Ipinikit ko ang mga mata ko. Gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong humagulgol sa telepono at ibuhos ang lahat, pero hindi ko magawa. Hindi pa. Gugustuhin ni Lara na ayusin ito, harapin si Marco, protektahan ako, at iyon ang sisira sa lahat. Walang problema, sabi ko. Medyo stressed lang tungkol sa holidays. Sa katunayan, iyon ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Pagbabago ng plano para sa bisperas ng Pasko. Oo, hindi ako nabigo. Hindi kami pupunta. Hindi, pupunta ka. Pero inimbitahan ni Marco ang isang matandang kaibigan sa kolehiyo na mag-iisa, kaya mas malaking grupo kaysa sa plano. Walang problema. The more the merrier. Sino ang kaibigan? Ang pangalan niya ay Veronica, ang ex-girlfriend niya sa katunayan. Katahimikan pagkatapos. Pakiulit? Ano? Inimbitahan niya ang ex-girlfriend niya sa hapunan ng pamilya sa bisperas ng Pasko? Hindi ganon, mabilis kong sabi. Magkaibigan lang sila ngayon, nahihirapan siya, nagiging charitable kami. Aha? At ayos ka dito? Oo naman, bakit hindi? Dahil isa kang tao na may normal na emosyon, matulis ang boses ni Lara, ang lahat ng ito ay kakaiba. Alam mo yon, di ba? Ayos lang, Lara, nangangako ako. Kung sinabi mo, pero kung lumabas sa linya ang babaeng iyon, may sasabihin ako, binalaan na kita. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Nabanggit, magkita tayo sa bisperas ng Pasko. Pupunta kami at babantayan ko si Veronica na parang lawin. Pagkatapos magbaba ng telepono, umupo ako doon. Ang telepono ay nasa kamay ko. Ang mapagprotektang galit ni Lara sa ngalan ko ay nagbasag ng isang bagay sa yelo na nakapalibot sa puso ko. Sa loob ng isang sandali, pinayagan ko ang sarili ko na maramdaman ito. Ang sakit, ang pagtataksil, ang nakasisirang kawalan ng lalaking minahal ko. Pagkatapos, sinupil ko ito. Magkakaroon ng oras para magluksa mamaya. Ngayon, may trabaho akong kailangang gawin. Binuksan ko ang planning document ko. Ang lahat ay bumabagsak sa lugar. Si Alex ay nakaset na dumating sa 9:30 p.m. Kalahating oras pagkatapos magsimula ang hapunan. Binigyan ko siya ng code para sa gilid na pasukan. Ang bahay namin ay may smart lock system na nagpapahintulot para sa mga pansamantalang code. Hahayaan niya ang sarili niya na pumasok, sinusundan ang tunog ng mga boses sa dining room. Ang tingin sa mga mukha nila ay magiging napakahalaga. Pero ang paghahayag ay ang simula lamang. Marami pa akong plano, marami pa. Nakipag-ugnayan ako sa isang abogado, ang pinakamahusay na divorce lawyer sa Maynila, ayon sa kaniyang reputasyon. Ang pangalan niya ay Atarier Veronica Puno, at mayroon siyang 98% success rate sa pagkuha ng eksaktong nararapat sa kaniyang mga client. Ang konsultasyon namin ay nakakapagbigay liwanag. Ang pangangaliwa ay hindi factor sa batas ng divorce sa Pilipinas tulad ng sa ibang lugar, paliwanag niya. Ang Pilipinas ay no-fault state. Gayunpaman, ang infidelity ay maaaring makaapekto sa alimony. At kung mapapatunayan mo na ginamit niya ang marital assets sa affair at ang mga hotel at jewelry receipts ay nagmumungkahi na ginawa niya, maaari tayong gumawa ng isang mapanghikayat na kaso para makatanggap ka ng mas malaking bahagi ng marital estate. Hindi ko gusto ang alimony, sabi ko sa kanya. May sarili akong kita. Ang gusto ko ay ang bahay at gusto kong magbayad siya para sa ginawa niya. Ngumiti si Atikan Puno. Naalala ko ang sarili kong ngiti nitong mga araw, matalim at malamig. Sa tingin ko, maaari nating ayusin iyan, lalo na kung maipapakita natin ang emotional distress. Ang affair sa panahon ng pagkakuha mo, halimbawa, makikita iyon ng isang hukom na partikular na nakakainsulto. Umalis ako sa opisina niya na bayad ang retainer niya at handa na ang mga papeles ng divorce. Naghihintay lang ako sa isang bagay, ang hapunan sa bisperas ng Pasko, dahil hindi lang ako gusto ng isang divorce. Gusto ko ng mga saksi. Gusto kong malaman ng lahat kung ano ang ginawa ni Marco at Veronica. Gusto kong maging publiko at permanente ang kanilang kahihiyan. Binalaan ako ni Atty. Puno.
Sigurado ka ba sa approach na ito? Magiging masakit din ito para sa iyo, kahit nakakahiya. Maaari ka lang mag-file ng maingat at magpatuloy. Pero hindi ko gusto ang magpatuloy ng maingat. Gusto kong magdusa sila tulad ng pagdurusa ko. Gusto kong mawalan sila ng mga bagay tulad ng pagkawala ko ng mga bagay. Kinuha ni Marco ang tiwala ko, ang seguridad ko, ang mga pangarap ko ng isang pamilya. Ginawa niya akong magduda sa sarili ko. Ginawa niya akong maramdaman na baliw ako dahil sa pagiging marupok pagkatapos ng mga pagkakuha habang pinagtataksilan niya ako sa pinakamasamang paraan. Binuo ni Veronica ang isang karera sa pagtulong sa mga tao na ayusin ang kanilang mga relasyon. Ipinosisyon niya ang sarili niya bilang isang eksperto sa etika at tiwala. At sa likod nito ay sinisira niya ang kasal ng ibang tao. Natutulog sa asawa ng ibang tao. Pareho silang nararapat sa isang matinding pagbagsak. Disyembre 23, 2 araw bago ang bisperas ng Pasko, pumunta ako sa grocery store at binili ang lahat ng kailangan ko para sa hapunan. Nag-comment ang babae sa checkout tungkol sa mga pinamili ko. Malaking selebrasyon ng Pasko? Tanong niya ng masigla. Oh, magiging hindi malilimutan, sabi ko. Noong gabing iyon, umuwi ng huli si Marco. Hinalikan niya ang noo ko at sinabi na nasa farewell party siya ng isang kasamahan. Ang kasinungalingan ay napakadali na sa kanya ngayon. Tiningnan ko ang telepono niya mamaya. Nasa loft siya ni Veronica. Nagtalik sila, nag-order ng Thai food at nagpalitan ng maagang regalo sa Pasko. Binigyan niya si Veronica ng isang trip sa Bali para sa New Year's. Maaring umabot ito sa 150,000. Binigyan siya ni Veronica ng isang mamahaling engraved watch, to my always and forever. Ang ironiya ay binilhan ko siya ng parehong relo para sa Pasko, isang Rolex na inipon ko sa loob ng mahigit 1 taon. Nabalutan ito sa ilalim ng aming puno. Noon, kinuha ko ang regalo ko mula sa ilalim ng puno. Noong gabing iyon, maingat kong binalutan ito at pinalitan ng relo sa loob ng iba pang bagay, ang mga papeles ng divorce. Muli ko itong binalutan, magandang papel na may pilak na mga ribbons. Inilagay ko ito pabalik sa ilalim ng puno at natulog. Dumating si Lara, Jimmy at ang mga bata sa umaga ng bisperas ng Pasko. Ang pamangkin kong si Emma na 7 taong gulang ay tumakbo sa mga bisig ko at ang pamangkin kong si Luke na 5 taong gulang ay nagpakita sa akin ng bago niyang toy truck. Hinawakan ko sila ng mahigpit, nilalanghap ang amoy ng maliit na bata. Asukal, shampoo, at purong inosente. Ara, umiiyak ka ba? Tanong ni Emma, hinawakan ang pisngi ko. Luha ng kagalakan, sabi ko sa kanya. Masaya lang ako na makita ka. Pinanood ako ni Lara na may nag-aalalang mga mata sa ibabaw ng mga ulo ng mga bata. Masyado niya akong kilala, pero hindi siya nagpumilit. Tumulong lang siya sa pagdadala ng mga maleta nila at inayos ang mga bata sa guest room. Noong hapon na iyon, nagkaroon kami ng tahimik na tanghalian, pamilya lang. Matiyaga at matamis si Marco, ang perpektong host. Nagbiro siya kay Jimmy tungkol sa football, naglaro ng trucks kasama si Luke at pinuri ang bagong gupit ni Lara. Napakagaling niya sa ganito, sa pagpapanggap, sa pagiging eksaktong kung ano ang kailangan ng bawat tao na maging siya. Nagpataka sa akin kung nakilala ko ba talaga siya. Pagkatapos ipatulog ang mga bata, umupo ang mga matatanda sa living room na may wine. Ang mga ilaw sa Christmas tree ay kumikislap, binabati ang lahat sa isang malambot na glow. Si Bing Crosby ay mahinang tumutugtog sa mga speaker. Mukha itong isang eksena mula sa isang holiday movie. Well, sabi ni Lara, pinaikot ang wine niya. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa Veronica na ito na darating bukas. Tiningnan ako ni Marco. Ngumiti ako, hinikayat siya. Isang matandang kaibigan sa kolehiyo, sabi niya. Nag-date kami sa loob ng ilang sandali, pero matagal na yon. Ancient history. Medyo nahihirapan lang siya ngayon. Mga issue sa pamilya, at naisip kong magandang isama siya. Napakabukas palad niyan, sabi ni Jimmy. Iyan kami, sabi ko, itinaas ang baso ko. Bukang palad hanggang sa pagkakamali. Ikinaskas ni Marco ang baso niya laban sa akin, hindi napapansin ang talim sa boses ko.
Gayunpaman, nahuli ito ni Lara. Ang mga mata niya ay bahagyang kumitid. At ayos ka dito? Tanong niya sa akin ng direkta. Ang ex ng asawa mo sa hapunan ng bisperas ng Pasko. Bakit hindi? Tanong ko. Secure ako sa kasal ko, di ba, honey? Oo naman, sabi ni Marco. Inilagay ang braso niya sa paligid ko. Sumandal ako sa kanya, ginagampanan ang papel ko, pero binibilang ko ang mga oras, wala pang 24 oras bago ang performance ng buhay ko. Well, inaasahan ko ang makilala siya, sabi ni Lara. At may isang bagay sa boses niya, isang babala marahil o isang pangako. Magiging interesante, sabi ko ng mahina. Talagang magiging. Noong gabing yon, nakahiga ako sa kama sa tabi ni Marco. Nakikinig sa kanya na humihinga. Madali siyang nakatulog, tulad ng dati. Walang pagkakasala na nagpapahirap sa kanya. Walang konsensya na nagpapagising sa kanya. Ako naman, nakatitig sa kisame. Naisip ko ang lahat ng mga bisperas ng Pasko na ginugol namin ng magkasama. Ang una sa aming maliit na apartment, napakahirap, halos hindi kami makabili ng regalo, pero napaka-in-love, hindi iyon mahalaga. Ang isa pagkatapos ng unang pagkakuha, kaming dalawa ay nagluluksa, naghahawakan, nangangako na susubukan ulit kami. Noong nakaraang taon, umaasa ulit, pinag-uusapan kung paano sa susunod na Pasko, baka mayroon na kaming sanggol na ipagdiriwang. Lahat iyon ay kasinungalingan o hindi bababa sa naging isa. Baka minahal niya ako noon, tunay. Pero sa isang lugar sa daan, tumigil ako sa pagiging sapat. Hindi iyon tama. Hindi ito tungkol sa akin na hindi sapat. Ito ay tungkol sa kanya na may sira. Siya ay makasarili. Bukas, makikita iyon ng lahat. Bukas, aalis ang mask. Tumingin ako sa kabilang panig at sa wakas nakatulog. Ang mga panaginip ko ay puno ng basag na salamin at pulang wine na kumakalat na parang dugo. Nagising ako 6:00 ng umaga. Adrenaline ang dumaloy sa mga ugat ko. Ngayon ang araw, naligo ako, maingat na nagdamit. Pinili ko ang isang pulang damit, festive, angkop, pero bold din. Sinuot ang kulay para sa laban na darating. Naglagay ako ng makeup ng may espesyal na pangangalaga. Kung susunugin ko ang buhay ko sa lupa, magiging maganda ang itsura ko habang ginagawa ko ito. Sa kusina, nagsimula akong magluto. Ang lamb sa oven, ang patatas na binalatan at pinakulo, ang green bean casserole na binuo, ang honey-glazed ham na handa. Gumagalaw ako sa mga gawain ng mechanical. Ang muscle memory ay pumalit habang ang isip ko ay tumatalon sa gabi. Bumaba si Lara bandang 8:00, naakit sa amoy ng kape at cinnamon rolls. Ang aga mo, sabi niya, nagsalin ng isang tasa. Hindi makatulog, masyadong excited, sabi ko, at hindi ito ganap na kasinungalingan. Tinitigan niya ako sa ibabaw ng rim ng kaniyang mug. Sasabihin mo sa akin kung may problema, di ba? Tiningnan ko siya sa mata. Oo naman. Iba ang itsura mo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero mukha kang... Tumigil siya, naghahanap ng salita. Parang ano? Parang may hinihintay ka. Matalino, matalas si Lara, palaging nakikita ang masyadong marami. Pagod lang ako, sabi ko. Ang holidays ay nakaka-stress. Hindi siya mukhang kumbinsido, pero noon, bumaba ang mga bata, puno ng enerhiya ng umaga ng Pasko. At lumipas ang sandali. Nagbukas kami ng mga regalo. Nakuha ni Emma ang manika na hinihingi niya. Si Luke, isang train set. Nagpalitan ng regalo si Lara at Jimmy, ngumingiti sa isa't isa nang may madaling pagmamahal ng isang matatag na kasal. Ang uri na akala ko ay mayroon ako. Binigyan ako ni Marco ng alahas, maselan, mamahaling earrings. Nagtaka ako kung pinili niya ang mga iyon o kung tinulungan siya ni Veronica. Nagpasalamat ako sa kanya, hinalikan ang pisngi niya at inabot sa kanya ang regalo niya. Buksan mo mamaya, sabi ko, kapag mayroon kang oras para talagang i-appreciate ito. Bakit hindi ngayon? Tanong niya, inalog ang kahon. Personal ito, sabi ko. Para lang sa atin. Ngumiti siya, natuwa, iniisip na isang bagay na intimate. Inilagay niya ito sa tabi.
Ang umaga ay lumipas sa isang blur ng wrapping paper at tawanan. Kumuha ako ng mga larawan, marami sa kanila. Si Emma at Luke na naglalaro sa kanilang mga laruan, ang pamilya sa paligid ng puno, si Marco na ngumingiti, napakasaya, napakawalang hinala. Ebidensya, lahat iyon. Ebidensya ng mga nakaraang oras, ang mga huling sandali bago nagbago ang lahat. Ang tanghalian ay kaswal, sandwiches at natirang pie. Pagkatapos, tinulungan ako ni Lara sa kusina habang dinala ni Jimmy ang mga bata sa park upang i-burn off ang enerhiya bago ang malaking hapunan. Anong oras darating si Veronica? Tanong ni Lara, naghihiwa ng celery para sa stuffing. Ang hapunan ay 9:00 at tayo lang, si Marco at siya. Iyon ang plano, isang kasinungalingan pero isang kailangan. Tahimik si Lara sa loob ng isang sandali pagkatapos sinabi, "Hindi ko gusto ito." Alam kong sinabi ko na iyon pero talagang hindi ko gusto. Anong klaseng babae ang tumatanggap ng imbitasyon na gugulin ng bisperas ng Pasko kasama ang ex-boyfriend niya at ang asawa niya? Ang uri na walang ibang mapupuntahan, iminungkahi ko. Ang uri na gusto ng isang bagay na hindi niya maaaring magkaroon. Kontra ni Lara. Itinuro niya ang kutsilyo sa akin. Binabantayan ko siya. Kung lumabas siya sa linya, may sasabihin ako. Seryoso ako, Ara. Minsan, masyado kang mabait, masyadong mapagtiwala. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya na hindi na ako mabait o mapagtiwala, kundi iba na, isang bagay na malamig at nagkalkula at uhaw sa dugo. Hayaan mo akong humawak nito, sabi ko. Pakiusap, magtiwala ka lang sa akin. Bumuntong hininga siya. Sige, pero may karapatan akong sabihin na sinabi ko na sa'yo kung maging masama ito. Nabanggit, sabi ko, at nag-focus sa lamb. Ang hapon ay gumapang sa nakakapagod na kabagalan. Inayos ko ang mesa gamit ang aming pinakamahusay na porselana, ang set na ibinigay sa amin ng lola ko para sa kasal. Puting mga plato na may gintong trim, kristal na mga baso, at pilak na flatware na pinakinis ko hanggang sa kumikinang. Naglagay ako ng 8 upuan. Napansin ni Marco. 8? Tanong niya. 6 lang tayo, di ba? Ikaw, ako, Lara, Jimmy? 7 kasama si Veronica. At ang pang-8, sabi ko, palagi akong naglalagay ng dagdag na upuan, isang lumang tradisyon kung sakaling may hindi inaasahang bisita. Nagkibit-balikat siya at bumalik sa panonood ng football. 7:30 p.m. Tiningnan ko ang telepono ko. Isang text mula kay Alex. Paparating na, nagpark sa dulo ng kalye, naghihintay ng signal mo. Nagreply ako. 9:30 p.m., hindi 1 minuto bago. At Alex, salamat. Huwag mo akong pasalamatan pa. Pasalamatan mo ako pagkatapos ko silang pagbayarin. Eksaktong 8:00. Tumunog ang doorbell. Tumalon si Marco. Nakita ko ang flash ng excitement sa mukha niya bago niya ito pinakinis sa isang bagay na mas angkop. Si Veronica, siguro, kaswal niyang sabi. Ako na ang magbubukas. Naglakad ako ng mabagal patungo sa pinto, nilalasap ang sandali. Ito na, ang simula ng katapusan. Binuksan ko ang pinto. Si Veronica Hilario ay nasa porch ko at siya ay nakamamangha. Nakita ko ang mga larawan niya, syempre. Pero sa personal, mas nakakahanga siya. Matangkad, payat, na may maitim na buhok na nakaistilo sa perpektong waves. Nakasuot siya ng cream-colored sweater at maitim na jeans, kaswal pero mahal. May hawak siyang isang bote ng wine at isang bouquet ng bulaklak. Hello, sabi niya, isang mainit na sanay ng ngiti sa mukha niya. Ikaw siguro ang asawa ni Marco. Ako si Veronica. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Tiningnan ko ang bawat detalye. Ang paraan ng mga mata niya ay masyadong maliwanag, masyadong alerto, ang bahagyang tensyon sa mga balikat niya, ang mamahaling engagement ring sa kaliwang kamay niya na hindi niya inalis. Isang power play marahil o isang pagsubok. Pasok ka, sabi ko, tumabi. Masaya kami na nakarating ka. Pumasok siya sa bahay ko, dala ang malamig na hangin at ang amoy ng designer perfume. Lumitaw si Marco sa hallway at pinanood ko silang tumingin sa isa't isa. Ito ay maikli, 1 segundo lang,
Pero nakita ko ito. Ang pananabik, ang pagiging pamilyar, ang pinagsasaluhang sekreto. Hindi nawala ang ngiti ko. Veronica, sabi ni Marco, humakbang pasulong para yakapin siya. Ito ay mabilis, angkop, pero nakita ko ang kamay niya na nagtagal ng isang sandali sa likod niya. Masaya ako na nakarating ka. Salamat ulit sa imbitasyon, sabi niya. Pagkatapos, bumalik siya sa akin. Ang ganda ng bahay mo. Salamat, sabi ko. Hayaan mo akong kunin ang coat mo. Marco, bigyan mo si Veronica ng wine. Isinabit ko ang coat niya sa closet. Mahal na cashmere, sabi ko. At dinala siya sa living room kung saan inayos ni Lara at Jimmy ang mga bata. Veronica, ito ang kapatid kong si Lara, ang asawa niya, si Jimmy, at ang mga anak nila, sina Emma at Luke. Tumayo si Lara at pinanood ko siyang suriin si Veronica na may kritikal na mata. Nagkamayan sila. Masarap makilala ka, sabi ni Lara. Magalang ang tono niya pero malamig. Ikaw din, sabi ni Veronica. Ang adorable ng mga anak mo. Ang small talk ay dumaloy. Magaling si Veronica dito, charming, matulungin, nagtatanong ng lahat ng tamang tanong. Pinuri niya ang dekor, hinangaan niya ang puno. Naglaro siya sandali sa mga bata na agad na nahulog sa kanya. Pinanood siya ni Marco nang may halos hindi matago na paghanga. Nakakasuka. 9:00, inihayag ko na handa na ang hapunan. Ang lahat ay lumipat sa dining room. Inubos ko ng oras sa paggawa nito na perpekto. Mga kandila sa pilak na mga kandelabra, isang centerpiece ng greenery, ang pagkain ay inilatag na parang isang salusalo. Hindi ka panipaniwala ito, sabi ni Veronica, umupo. Strategically inilagay ni Marco ang sarili niya sa tabi niya, sa tapat ko. Si Lara ay nasa kanan ko, ang mga mata niya ay matalas pa rin at nagbabantay. Nagsilbi kami ng pagkain, ipinasa ang mga pinggan at pinunan ang mga baso ng wine. Lahat ay napaka-civilized, napaka-normal. Itinaas ni Marco ang baso niya. Gusto kong mag-toast sa pamilya, sa mga kaibigan at sa diwa ng Pasko at sa aking kahanga-hangang asawa na nag-ayos ng lahat ng ito. Sa asawa mo, inulit ni Veronica, tiningnan ang mga mata ko. May hamon doon. Nasisiyahan siya dito, nasisiyahan sa pag-upo sa mesa ko, kumakain ng pagkain ko habang natutulog kasama ang asawa ko. Ngumiti ako pabalik. Sa mga bagong simula, sabi ko, ikinaskas namin ang mga baso, kumain kami. Ang pagkain ay perpekto. Ang lamb ay juicy, ang mga side ay masarap, lahat ay nakasynchronize ng may katumpakan. So, Veronica, sabi ni Lara, ang boses niya ay conversational. Nabagit ni Marco na isa kang therapist. Ako nga, sabi ni Veronica. Nag-e-espesyalista ako sa family at couples counseling. Napaka-iniya, bulong ni Lara. Sapat lang na malakas para marinig ko. Napaka-rewarding na trabaho, patuloy ni Veronica. Tumutulong ako sa mga tao na mag-navigate sa mahihirap na dinamika ng relasyon, mga issue sa komunikasyon, mga issue sa tiwala. Infidelity. Ang huling salita ay nakabitin sa hangin. Pinupukaw niya ba ako o sadyang hindi niya alam ang ironiya? Mahirap siguro na paksa ang infidelity na gamutin, sabi ko. Ibig kong sabihin ang pagtulong sa mga tao na muling itayo ang tiwala pagkatapos ng pagtataksil, tumango si Veronica. Ang tiwala ang pundasyon ng anumang relasyon. Kapag nabasag, napakahirap ayusin. At naniniwala ka ba na maaari itong, tanong ko, ayusin? Pinag-isipan niya. Minsan, kung parehong committed ang mga partido sa katotohanan, pero madalas ang pagtataksil ay isang simptom lang ng mas malalim na issue. Minsan, nagtatapos ang mga relasyon dahil hindi sila nilayon na magtagal. Wow, sabi ko, napaka-depressing na pag-iisip. Mas gusto kong isipin na realistic, sabi niya. Pinanood ni Marco ang palitan namin ng kinakabahan. May naramdaman siya pero hindi niya matukoy. 9:25. 5 minuto. Ang telepono ko ay nasa bulsa ko. Ibinigay ko kay Alex ang code sa gilid na pinto. Sinabi ko sa kanya kung kailan eksaktong darating. Ang kailangan ko lang gawin ay ipadala ang mensahe. Excuse me, sabi ko, tumayo.
Kailangan kong tingnan ang dessert. Pumunta ako sa kusina, kinuha ang telepono ko, nag-type ng now, at ipinadala ito. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Pinakinis ang damit ko, at naglakad pabalik sa dining room na may ngiti. Handa na ang dessert sa loob ng ilang minuto, sabi ko. Pero una, may surprise ako. Tumingin si Marco, kuryoso. Isang surprise? Oo. Naalala mo ba kung paano mo sinabi na dapat tayong maging mas inclusive ngayong Pasko? Gawin itong mas festive? Oo, sabi niya nang mabagal. Well, sinunod ko ang payo mo. Inimbitahan ko ang iba pa na sumama sa atin, isang taong sa tingin ko ay dapat narito. Ang fork ni Veronica ay tumigil sa kalagitnaan ng bibig niya. Ang mga mata niya ay tumama sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kurap ng takot. Sino? Nagsimula si Marco. Bumukas ang gilid na pinto. Mga yapak sa hall. Ang lahat ay tumingin. Pumasok si Alex Ramos sa dining room. Siya ay matangkad, gwapo sa paraan na madalas ang mga surgeon maayos at propesyonal. Nakasuot siya ng maitim na sweater at jeans. Ang mga mata niya ay namumula na parang umiyak siya o hindi nakatulog. Tiningnan niya si Veronica. Hello, sweetheart. Sabi niya, ang boses niya ay nakakakilabot na kalmado. Surprise! Namutla si Veronica. Ang dugo ay nawala mula sa mukha niya kaya naisip kong baka himatayin siya. Alex, bulong niya. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa ko dito? Ang tawa niya ay matigas. Inimbitahan ako ng asawa ng lover mo. Tumayo si Marco nang napakabilis na kumalabog ang upuan niya pabalik. Anong nangyayari? Umupo ka, Marco, sabi ko ng mahina. Nagsisimula pa lang tayo. Sino ito? Tanong ni Marco, tumitingin sa pagitan ni Alex at sa akin. Ito, sabi ko, ay si Dr. Alex Ramos, ang fiancé ni Veronica. O hindi mo ba alam na engaged siya? Tahimik ang silid. Bumagsak ang panga ni Lara. Mukhang nalilito si Jimmy. Ang mga bata, sa kabutihang palad, ay nasa kabilang silid nanonood ng isang pelikula. Umiikot si Marco patungo kay Veronica. Fiancé? Nanginginig ang ulo ni Veronica. Hindi, Alex. Ano ang sinasabi niya? Huwag mong subukan, sabi ni Alex, matalim ang boses niya. Huwag mo nang subukan na magsinungaling sa akin. Nakita ko ang ebidensya. Nabasa ko ang mga mensahe. Alam ko ang tungkol kay Marco. Alam ko ang lahat. Mga mensahe? Sabi ni Marco. Nagbabago ang kulay ng mukha niya ngayon. Pula-puti at pula ulit. Veronica, ano ang sinasabi niya? Oh, hindi mo rin alam. Bumaling si Alex kay Marco. Ang girlfriend mo dito ay natutulog sa aming dalawa. Iniisip mo na ikaw lang ang lover. Iniisip ko na ako ang kaniyang tapat na fiancé. Lumabas na pareho tayong mga tanga. Hindi totoo iyan, sabi ni Veronica, tumayo. Ang boses niya ay matinis. Alex, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa'yo pero wala akong sinabi sa kanya na hindi niya ma-verify para sa sarili niya. Putol ko. Ang mga larawan mo at ni Marco sa bistro sa BGC, sa Marriott, perpektong sinabi ang kwento. Ang mga mata ni Marco ay tumama sa akin. Alam mo? Oh honey, sabi ko, ang boses ko ay matamis. Alam ko sa loob ng ilang buwan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Alam mo, inulit ni Marco, walang laman ang boses niya. Simula noong Oktubre 15, sabi ko, ang anibersaryo namin. Naalala mo ba ang gabi na umuwi ka na amoy ng pabango niya? Nakita ko ang mga mensahe habang nasa shower ka. Tumayo si Lara. Excuse me? Ano? Marco, niloloko mo ang kapatid ko. Lara, ako... Nagsimula si Marco, pero pinutol siya ni Lara. Sa babaeng ito ang inimbitahan mo sa hapunan ng pamilya namin sa bisperas ng Pasko. Hindi iyon. Maaari kong ipaliwanag. Nawawala si Marco, tumitingin sa pagitan naming lahat. Oh, magiging maganda ito, sabi ni Alex, pinagsiklop ang mga braso niya. Pakiusap, Marco, ipaliwanag mo sa aming lahat kung paano ka natutulog sa fiancé ko sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan? Sabi ko, ikiniling ang ulo ko. Alex, honey, mas matagal pa kaysa doon.
Ang mga mensahe ay bumalik ng 6 na buwan, pero nagkakonekta ulit sila sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Hindi ba, Marco? Mukha si Marco na masusuka. At Veronica, nagpatuloy ako, bumaling sa kanya. Dapat kong sabihin, impressed ako. Naglalaro ng 2 lalaki ng sabay-sabay. Kailangan niya ng skill. Si Alex dito ay kumikita, ano? 4 na beses ang suweldo ni Marco. Pero si Marco ay nagbibigay sa iyo ng emotional connection, ang kasaysayan na iyon. Bakit pumili kung maaari mong makuha ang pareho? Baliw ka, sabi ni Veronica, pero nanginginig ang boses niya. Baliw ako. Tingnan natin. Kinuha ko ang telepono ko. Idinokumento ko ang lahat, mga text, larawan, hotel receipts. Siningil ni Marco ang lahat sa joint credit card namin na irresponsable. Pero sa tingin ko, naisip niyang masyado akong tanga para mapansin. Nagsimula akong magbasa mula sa telepono ko. Hindi kanya naiintindihan tulad ko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang laging gusto ko. Hindi na ako makapaghintay hanggang sa magkasama tayo ng hayag. Tigilan mo, sabi ni Marco. Oh, nakarating pa lang tayo sa magandang bahagi, sabi ko. Hunyo 15. Naalala mo ba ang petsang iyan, Marco? Sinasabi sa akin ng mukha niya na naalala niya. Para sa hindi nakakaalam, sabi ko, tinutukoy ang silid. Hunyo 15 ang araw na 2 beses akong nakunan. Nasa ospital ako, dinudugo, takot na baka mamatay ako at umalis si Marco. Sabi niya, may work emergency. Kinuha ko ang larawan sa telepono ko at itinaas ito. Ito si Marco at Veronica na nag-check-in sa Marriott alas 2:47 ng hapon habang nawawala ang anak namin. Huminga ng malalim si Lara. Nagsumpa si Jimmy, kahit si Alex ay mukhang natigilan. Bumagsak ang mukha ni Marco. Hindi iyon. Hindi ganon. Wala akong magawa. Kailangan mong makipagtalik sa ex-girlfriend mo habang ang asawa mo ay nasa ospital. Tapos ko. Sabihin mo, maging tapat ka sa 1 beses sa kahabag-habag mong buhay. Diyos ko, sabi ni Lara. Lumipat siya sa tabi ko. Ang kamay niya ay nasa balikat ko. Tiningnan ako ni Marco. Tunay niya akong tiningnan at nakita ko ang sandali na napagtanto niya na hindi na niya ako kilala. Bakit? Tanong niya. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit ka nagdaan sa lahat ng ito? Dahil, sabi ko, malamig ang boses ko. Kailangan mong intindihin kung ano ang pakiramdam ng ma-blindsided, nang masira ang katotohanan mo sa harap ng mga saksi, nang makita ka ng lahat ng taong pinapahalagahan mo kung sino ka talaga. Naglakad ako patungo sa Christmas tree, kinuha ang regalo niya, bumalik, at inabot ito sa kanya. Buksan mo, sabi ko. Hindi talaga, buksan mo. Nanginginig ang mga kamay, binalutan niya ang regalo. Ang mga papeles ng divorce ay tumapon sa mesa, kumalat sa gitna ng mga pinggan ng hapunan. Merry Christmas, sabi ko. Naihatid na ang mga papeles sa iyo? Lumipat si Veronica patungo sa pinto, pero hinarangan ni Alex ang daanan niya. Saan mo iniisip na pupunta ka? Tanong niya. Baliw ito, sabi niya. Baliw kayong lahat, aalis na ako. Hindi pa, sabi ko. Hindi pa tayo tapos. Alam mo, may isa pang bagay. Kinuha ko ang isa pang envelope. Ito ay naka-address sa Professional Regulation Commission, PRC. Ito, sabi ko, ay isang formal na reklamo laban kay Veronica Hilario, licensed professional counselor, para sa mga paglabag sa etika, partikular para sa paglahok sa pag-uugali na nagdudulot ng kahihiyan sa propesyon. Idinokumento ko ang affair mo kay Marco kasama ang mga petsa, oras at lugar. Isinama ko rin ang patutuo kung paano mo ginamit ang propesyonal na kaalaman mo para manipulahin siya, kung paano mo siya pinayuhan na itago ang relasyon mula sa kaniyang marupok na asawa. Kulay abo ang mukha ni Veronica. Hindi mo pwede. Babawiin nila ang lisensya ko. Oh, sa pinakamababa, sususpindihin. Tapos ko, dapat siguro maghanap ka na ng bagong karera, Veronica. Baka isang bagay na hindi nangangailangan ng etika. Ikaw, sumutsot si Veronica. Watch it, sabi ni Lara, humakbang pasulong. Kapatid ko ang kausap mo, ang kapatid na ang asawa ay sinasamahan mo.
Ang kapatid na ang pagpapaospital ay ginamit mo bilang isang pagkakataon para sa isang mabilis na hookup. Tumawa si Alex, isang matalim, mapait na tunog. At isipin na pakakasalan kita. Diyos ko, napakatanga ko. Alex, pakiusap. Bumaling si Veronica sa kanya. Nagsisimulang mamuo ang mga luha. Mahal kita. Wala siyang ibig sabihin sa akin. Isang pagkakamali iyon. Itinaas ni Alex ang isang kamay. Tumigil ka na. Nakarinig na ako ng sapat na kasinungalingan. Kinuha niya ang engagement ring mula sa bulsa niya. Siguro, kinuha niya ito mula sa loft niya at ibinagsak ito sa mesa. Tumalbog ito ng isang beses at lumapag sa gravy boat. Tapos na tayo. At bago mo subukan na isalvage ang anumang bagay, dapat mong malaman na tinawagan ko na ang nanay mo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Dismayado siya. Gumawa si Veronica ng isang nasamid na tunog. Ano ang pakiramdam? Tanong ko sa kanya. Ang masira ang buhay mo sa harap ng isang audience? Ang malaman ng mga taong hindi mo makontrol ang lahat ng mga sekreto mo. Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya ang purse niya at tumakbo patungo sa pinto. Narinig namin ito na sumara at isang engine na nagsisimula, gulong na umaatras habang nagmamaneho siya palayo. Tumayo si Alex doon sa loob ng isang sandali, mukhang nawawala. Patawad, sabi niya sa akin. Patawad na kailangan mong dumaan dito. Salamat sa pagdating, sabi ko. Alam kong hindi ito madali. Karapat-dapat sila, sabi niya. Pareho silang karapat-dapat. Tiningnan niya si Marco na nakatayo pa rin doon na hawak ang mga papeles ng divorce. Isa kang duwag at isang tanga. Sana mapagtanto mo kung ano ang nawala sa'yo. Pagkatapos, umalis na rin si Alex, lumabas na may mas maraming dignidad kaysa sa pagdating niya. Iyon ang nag-iwan sa amin ni Marco at ako at sina Lara at Jimmy, mga saksi sa carnage. Umalis ka, sabi ko kay Marco, mahina ang boses ko. Bahay ko ito, sabi niya, pero walang laban sa boses niya. Bahay ko ito, kinorek ko. Tingnan mo ang deed, ibinigay sa akin ng lola ko ang down payment. Nasa pangalan ko ang bahay at ayon sa mga papeles ng divorce na hawak mo, itatago ko ito kasama ng kalahati ng lahat ng iba pa, kasama ang ginastos mo kay Veronica. Maaari pa tayong maghabol ng mga perang ginastos mo sa kanya na lampas sa 500,000 na nakita ko. Hindi mo pwede. Mayroon akong napakagaling na abogado na nagsasabing pwede ko. At mayroon akong patunay na ginamit mo ang marital funds para sa affair mo na nagbibigay sa akin ng leverage. Mayroon kang dalawang opsyon. Pirma ng mga papeles at tanggapin ang mga termino ko o labanan ako sa korte at maging public record ang lahat ng ito. Nasa iyo ang pagpili. Tumingin si Marco sa paligid ng dining room, ang magandang mesa na inayos ko, ang pagkain na lumamig, ang mga baso ng wine, ang ilan ay walang laman, ang ilan ay puno, ang gravy boat na may diamond ring na kumikinang dito. Hindi ko kailanman sinasadya na saktan ka, sabi niya. Pero ginawa mo, sabi ko. Winawasak mo ako. At wala ka man lang desenteng sabihin sa akin ang katotohanan. Ginawa mo akong tanga, ang naibang asawa, na hindi alam na nagloloko ang asawa niya. Ginawa mo akong umiyak ng mag-isa para sa mga anak namin habang kasama mo siya. Nabasag ang boses ko sa huling salita. Ang yelo na bumalot sa akin ay nagsisimulang magbiyak. Patawad, bulong niya. Hindi sapat ang patawad, sabi ko. Ngayon umalis ka sa bahay ko. Mukha siyang gustong magsalita pa, pero humakbang si Lara pasulong. Narinig mo siya, umalis ka. Tumayo din si Jimmy, tahimik pero may awtoridad. Mas marami ang kalaban ni Marco, na outmaneuver siya at alam niya iyon. Kinuha niya ang mga papeles ng divorce, naglakad sa hall at kinuha ang coat niya. Sa pinto, bumalik siya. Mahal kita, sabi niya sa huling pagkakataon. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi ko. Sa tingin ko, hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Ang pinto ay sumara sa likod niya. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa bahay at pagkatapos, sa wakas, bumagsak ako. Bumagsak ako sa isang upuan, tinakpan ang mukha ko ng mga kamay ko at humagulgol. Ang lahat ng sakit na kinikimkim ko sa loob ng mga buwan ay bumuhos. Nandoon agad si Lara, ang mga braso niya ay nasa paligid ko, hinahawakan ako habang bumabagsak ako. Hawak kita,
bulong niya. Hawak kita, kapatid. Ligtas ka na ngayon. Nawala si Jimmy at narinig ko siyang nakikipag-usap sa mga bata, pinapanatili silang occupied. Si Jimmy, palaging alam kung ano ang gagawin. Umiyak ako hanggang sa wala na akong natira. Hanggang sa ang lalamunan ko ay raw at ang mga mata ko ay namamaga at ang dibdib ko ay sumasakit mula sa lakas nito. Sa wakas, tumingin ako. Ayos lang ako, sabi ko. Hindi ka, mahinang sabi ni Lara, pero magiging. Tumingin ako sa paligid ng dining room. Ang magandang mesa na inayos ko, ang pagkain na lumamig, ang mga baso ng wine, ang gravy boat na may diamond ring na kumikinang dito. Ang gulo! Oo, tumango si Lara. Pero ginawa mo. Tumayo ka para sa sarili mo. Ginawa mo silang harapin ang katotohanan. Sulit ba ito? Tanong ko. O, sinira ko lang ang lahat dahil sa paghihiganti? Tahimik si Lara sa loob ng isang sandali. Pagkatapos sinabi niya, ano ang iniwan nila sa iyo? Isang asawa na hindi nagmamahal sa iyo? Isang kasal na kasinungalingan? Isang kinabukasan na binuo sa pagtataksil? Hindi mo sinira ang anumang bagay na nararapat itago. Nilinis mo lang ang landas para sa isang mas mahusay na bagay. Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong maniwala na ang sakit na ito ay may layunin, na ang mga abo ng luma kong buhay ay magpapalusog ng isang bagay na bago. Pero sa sandaling iyon, nakaupo sa gitna ng wreckage ng hapunan sa bisperas ng Pasko, wala akong naramdaman. Hunyo 15, ang anibersaryo ng ikalawang pagkakuha ko, ang anibersaryo ng pinakamasamang pagtataksil ni Marco. Pero ngayong taon, may ibang ibig sabihin ito. Tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo sa aking bagong renovated master suite. Suite ko na ngayon sa bahay ko, at halos hindi ko nakilala ang babaeng nakatitig pabalik. Mas payat ako, mas matalas. Ang mga mata niya ay may hawak na isang bagay na wala sila noon. Hindi eksaktong katigasan, kundi isang uri ng kalinawan. Ang kalinawan na nagmumula sa panunood ng mga ilusyon mo na masunog. 6 na buwan simula noong hapunan sa bisperas ng Pasko. 6 na buwan simula nang pasabugin ko ang buhay ko at pinanood ang mga piraso na kumalat. Ang resulta ay malupit. Pumirma si Marco sa mga papeles ng divorce sa loob ng 1 linggo. Wala siyang talagang pagpipilian. Si Ataynor Veronica Puno ay walang awa. Sinuri niya ang bawat hotel charge, bawat hapunan, bawat piraso ng alahas na binili niya kay Veronica gamit ang pera namin. Sa huli, umalis si Marco na may kotse niya, damit niya, at mga 30% ng assets namin. Itinago ko ang bahay, ang savings, at ang dignidad ko. Sinubukan niyang humingi ng tawad ng ilang beses sa mga unang linggo na iyon. Mahabang mga email na binura ko, hindi binasa, mga voicemail na tinapon ko. Nagpakita siya sa bahay ng 1 beses at tinawagan ko ang pulis. Pagkatapos noon, ang lahat ng komunikasyon ay dumaan sa mga abogado. Narinig ko sa pamamagitan ng mga kaibigan na sinubukan niyang makipag-ayos kay Veronica pagkatapos ng lahat ng ito. Tila, nagpakita siya sa loft niya na may bulaklak at paghingi ng tawad, pinag-uusapan kung paano sila sa wakas magkasama na ngayon na ang lahat ay hayag. Isinara ni Veronica ang pinto sa mukha niya. Dahil may sariling problema si Veronica. Ang reklamo sa etika na na-file ko ay nag-trigger ng isang investigasyon ng PRC. Natuklasan nila na nagsasagawa siya ng mga therapy session habang aktibong nagpapanatili ng affair sa isang may asawa. Isang malinaw na paglabag sa mga pamantayan ng etika na sinumpaan niyang panindigan. Ang lisensya niya ay sinuspinde sa loob ng 2 taon. At kinakailangan siyang dumaan sa sarili niyang therapy at ethics training bago siya makapag-apply ulit. Ang practice niya ay bumagsak, agad na tinapos ng Family Wellness Center ang kontrata niya. Hindi nila kayang i-afford ang iskandalo. Ang propesyonal na reputasyon niya na binuo sa loob ng 1 dekada ay nawasak sa loob ng ilang linggo. Umalis siya sa Maynila. Narinig ko na lumipat siya pabalik sa Cebu, tail between her legs, upang manirahan sa kaniyang nanay, ang babae na labis na nadismaya na malaman na ang kaniyang anak ay isang sinungaling at homewrecker. Nakipag-ugnayan sa akin si Alex ng 1 beses. Mga 1 buwan pagkatapos ng Pasko, nagkita kami para sa kape. 2 sugatan na sundalo,
na nagkukumpara ng mga scar. Gusto ko pa rin kamuhian ka, sabi niya, hinahalo ang espresso niya. Sa paghila sa akin sa bangungot na yon, pero hindi ko magawa. Iniligtas mo ako mula sa paggawa ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Kumusta ka? At ikaw? Tanong ko sa kanya. Nagkibit balikat siya. Ang ilang araw ay mas mahusay kaysa sa iba. Minahal ko siya o minahal ko kung sino ang akala ko na siya. Lumabas na ang taong iyon ay hindi kailanman umiral. Naunawaan ko iyon ng lubusan. At ikaw? Tanong niya. May mga regrets ba? Naisip ko ito. Talaga. Wala, sa wakas sinabi ko. Nagsisisi ako sa kasal. Nagsisisi ako na nag-aksaya ng 7 taon sa isang tao na hindi nararapat sa akin. Pero ang hapunan, ang pagkakita sa publiko, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Ang mga taong ganoon ay tumitigil lang kapag may pumilit sa kanila. Tumango si Alex. For what it's worth, sa tingin ko, napakatapang mo. Matapang o baliw? Siguro, pareho. Ang pinakamahusay na mga tao ay kadalasan. Naghiwalay kami bilang magkaibigan o hindi bababa sa mga alay na pinagbigkis ng pinagsamang karanasan ng pagtataksil ng parehong 2 tao. Ngayon, 6 na buwan pagkatapos, kinukuha ko pa rin ang mga piraso, pero nagtatayo din ako ng isang bagay na bago. Iba na ang bahay ngayon. Nagre-decorate ako, inaalis ang presensya ni Marco sa bawat silid. Ang silid tulugan na pinagsaluhan namin ay isa na ngayong sanctuary ng malambot na grays at blues na may bagong furniture at bagong bedding na hindi niya kailanman nahawakan. Ang opisina niya ay naging art studio ko. Nagsimula akong magpinta ulit, isang bagay na isinuko ko taon na ang nakalipas dahil palaging kailangan ni Marco ang espasyo para sa kaniyang gaming rig. Tumigil ako sa pagkuha ng freelance graphic design jobs at nagsimula ako ng sarili kong design agency. Maliit, ako lang at 2 empleyado sa ngayon, pero akin ito. Binuo sa mga termino ko at umuunlad ito. Mahalaga ang therapy. Nagsimula akong makita si Dr. Elena Rodriguez at ang ironiya ng pagkakita sa isang couples therapist pagkatapos ng lahat ng iyon ay hindi nawala sa akin. 2 linggo lang pagkatapos ng Pasko, tinulungan niya akong kalasin ang gulo ng mga emosyon, ang trauma ng pagtataksil, ang komplikadong kalungkutan ng pagkawala hindi lang ng isang asawa, kundi ang kinabukasan na naisip ko. Nagluluksa ka sa isang kamatayan, sabi niya sa akin sa isa sa aming unang mga session. Ang kamatayan ng kasal mo? Oo, pero pati na rin ang kamatayan ng tiwala mo, ang inosente mo, ang paniniwala mo sa kwento na sinasabi mo sa sarili mo tungkol sa buhay mo. Tama siya. Nagluluksa ako, pero mabagal. Masakit, gumagaling din ako. Si Lara ang aking bato sa lahat ng ito. Nanatili siya sa loob ng 1 linggo pagkatapos ng Pasko. Tinutulungan akong mag-impake ng mga gamit ni Marco. Hinahawakan ako kapag umiiyak ako. Pinipilit akong kumain kapag ang pagkain ay parang abo. Tumawag siya araw-araw sa loob ng mga buwan para lang i-check-in, upang tiyakin na ayos lang ako. Napaka-proud ko sa iyo, sabi niya sa akin noong nakaraang linggo. Ang ginawa mo ay nangailangan ng tapang. Maraming babae ang lulunukin lang iyon, magpapanggap na ayos lang ang lahat, hahayaan ang sarili nila na masira ng tahimik, hindi ikaw, lumaban ka. Lumaban ako at nanalo ako. Pero ang tagumpay ay minsan nararamdaman na walang laman, lalo na sa mahihirap na araw. Dahil ang katotohanan ay hindi ko ginusto na maging isang mandirigma. Gusto kong maging isang asawa, isang ina, isang babae na may simple, masayang buhay. Pero ang buhay na iyon ay isang kasinungalingan. At ang buhay na ito, magulo, masakit, at totoo, ay akin. Nag-buzz ang telepono ko. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Nalaglag ang tiyan ko. Minsan sinubukan ni Marco na makipag-ugnayan sa akin mula sa iba't ibang telepono, pero nang binuksan ko ito, hindi siya. Hi, alam kong kakaiba ito, pero gusto kong magpasalamat sa iyo. Ang pangalan ko ay Jennifer. Kami ni Marco, nagde-date. Kami ang keyword, hindi niya kailanman binanggit na bago lang siyang hiwalay hanggang sa makita ko ang numero mo sa kaniyang blocked contacts at naghukay ako. Nang hinarap ko siya, sinubukan niyang magsinungaling,
pero nakita ko ang mga divorce records. Gusto ko lang malaman mo na iniligtas ko ang sarili ko mula sa maraming problema. Salamat sa paper trail mo. Salamat sa pagiging matapang mo na idokumento ang lahat. Tinitigan ko ang mensahe sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos nag-reply ako, patawad na kailangan mong harapin siya, pero masaya ako na nalaman mo bago siya makagawa ng anumang tunay na pinsala. Good luck. Kaya, sinubukan na ulit ni Marco na isulat ulit ang kasaysayan. Naghahanap na ulit ng susunod na biktima. Ang pag-iisip ay nagpakulo sa tiyan ko, pero pinalakas din nito ang resolve ko. Ginawa ko ang tamang bagay, ang malupit, masakit, pampublikong bagay, pero ang tamang bagay. Dahil kung nag-divorce ako ng tahimik, kung itinago ko ang mga sekreto niya, umalis sana siya na buo ang reputasyon niya. Pininturahan ang sarili niya bilang biktima ng isang nabigong kasal. At nagpatuloy sana si Veronica sa kaniyang karera na nagpapayo sa mga mahihinang tao habang siya ay fundamentally hindi tapat. Sa halip, pareho silang humarap sa tunay na mga kahihinatnan. Hindi perpektong hustisya. Bihira itong inaalok ng buhay pero isang reckoning. Tiningnan ko ang kalendaryo sa telepono ko. Hunyo 15. Isang taon na ang nakalipas, nasa ospital ako nawawalan ng anak habang ang asawa ko ay kasama ang ibang babae. Ito ang pinakamasamang araw ng buhay ko, pero nakaligtas ako dito. Nakaligtas ako sa lahat. Nagbihis ako, sinuot ang running gear ko. Nagsimula akong tumakbo noong Pebrero, nangangailangan ng isang outlet para sa galit at kalungkutan na lumalabas pa rin ng hindi inaasahan. Ngayon, tumatakbo ako ng 5 miles tuwing umaga, pinipilit ang katawan ko hanggang sa tumahimik ang isip ko. Habang itinatali ko ang sneakers ko, naisip ko ang babaeng ako noon, na ibang, mapagtiwala, naniniwala na ang pag-ibig at katapatan ay sapat, naniniwala na kung sapat akong mabuti, sapat na matiyaga, sapat na maunawain, ang lahat ay gagana. Nawala ang babaeng iyon, patay at inilibing sa ilalim ng rubble ng hapunan sa Pasko na iyon. Ang babaeng ako ngayon ay nauunawaan na ang ilang tao ay hindi nararapat sa pagiging matiyaga, na ang pagiging mature tungkol sa kawalang galang ay isa lamang paraan ng pagtanggap ng pang-aabuso, na minsan ang tanging angkop na tugon sa pagtataksil ay ang scorched earth. Lumabas ako sa umaga ng Hunyo. Ang hangin ay sariwa na may amoy ng mga rosas na itinanim ko sa harap na garden. Mga rosas ko, garden ko, buhay ko. Nagsimula akong tumakbo, ang mga paa ko ay nakakahanap ng ritmo sa pamilyar na landas sa neighborhood. Habang tumatakbo ako, nakaramdam ako ng isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi eksaktong kapatawaran, hindi pa ako naroroon, baka hindi na ako makarating. Pero isang bagay na malapit sa pagtanggap. Ito ang kwento ko ngayon, hindi ang fairy tale na naisip ko, kundi isang bagay na mas komplikado, mas totoo. Isang kwento ng pagtataksil at kaligtasan, ng pagkasira at muling pagtatayo, ng paghihiganti at pagtubos. At hindi tulad ng kwento na sinubukan ni Marco at Veronica na isulat, kung saan ginampanan ko ang tanga, ang balakid, ang babae na masyadong wasak upang mapansin kung ano ang nangyayari sa ilalim ng ilong niya. Ang kwentong ito ay akin. Kinuha ko ang control sa narrative. Sinulat ko ang katapusan. O, marahil hindi ang katapusan. Marahil ang katapusan lang ng isang chapter at ang simula ng isa pa. Nag-buzz ulit ang telepono ko. Isa pang text sa pagkakataong ito mula kay Lara. Huwag mong kalimutan ang hapunan ngayong gabi sa bahay namin. Nag-iihaw si Jimmy. Namimiss ng mga bata ang kanilang cool auntie. Ngumiti ako. Cool auntie? Gusto ko ang tunog niyan. Nag-reply ako, hindi ko palalampasin, magdadala ng wine. Gawin mo ang magandang klase. Nagdiriwang tayo. Nagdiriwang ng ano? Nag-text pabalik si Lara. 6 na buwan na hiwalay. 6 na buwan ng hindi pagkuha ng anumang crap. 6 na buwan ng pagiging ang malakas, malayang babae na palagi kong alam na ikaw. Tumulo ang luha sa mata ko, pero mabuting luha sila. Luha ng pasasalamat. Tumakbo ako ng mas mabilis, pinipilit ang sarili ko ng mas mahirap. Nararamdaman ang puso ko na tumibok at ang baga ko na magsunog. Nararamdaman na buhay sa paraan na hindi ako sa loob ng maraming taon.
Dahil iyan ang tungkol sa pagtataksil, maaari ka nitong sirain. Oo, maaari ka nitong bawasan sa wala. Iwan ka na nagtatanong ng lahat ng bagay na akala mo ay alam mo tungkol sa sarili mo at sa mundo. Pero maaari ka rin nitong i-forge sa isang bagay na mas malakas, isang bagay na hindi masisira. Iniisip ni Marco na marupok ako. Ginamit niya ang kalungkutan ko, ang kahinaan ko, ang tiwala ko bilang sandata laban sa akin. Lubos niya akong minamaliit. Umiikot ako pabalik, patungo sa bahay ko, nagpapabagal upang magpalamig. May isang kotse na nakapark sa harap, isang pilak na sedan na hindi ko nakikilala. Agad na tumaas ang guard ko, pero pagkatapos, bumukas ang pinto ng driver at isang babae ang lumabas. Siya ay bata, marahil 25, na may pulang buhok at kinakabahan na mga mata. Tumayo siya sa tabi ng kotse niya, malinaw na naghihintay sa akin. "Maaari ba kitang tulungan?" Tanong ko ng maingat. "Ikaw ba si Mrs. Reyes?" Tanong niya. "Well, hindi na Reyes ngayon, sa tingin ko." "Sino ka?" "Ako si Ana, napakakabahan nito. Kaibigan ako ni Jennifer, ang babaeng nag-text sa'yo kaninang umaga. Sinabi niya sa akin kung ano ang ginawa ni Marco sa iyo, kung ano ang ginawa niya sa inyong dalawa, sa tingin ko. At ako." Humugot siya ng malalim na hininga. "Nagtatrabaho ako sa bistro sa BGC. Isa akong server doon noong nakaraang taon at nakita ko si Marco na pumasok sa lahat ng oras kasama ang isang babae na hindi ikaw. Nagsilbi pa nga ako sa kanila ng ilang beses. Palagi silang intimate at naalala ko na naisip ko kung gaano kalungkot na halatang nagloloko siya. Mabilis na tumibok ulit ang puso ko pero hindi mula sa pagtakbo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin." Nagpatuloy si Ana. "Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo. At sa totoo lang, naisip ko na hindi ko yun negosyo. Pero pagkatapos sinabi sa akin ni Jennifer kung ano ang nangyari, kung paano mo siya inilantad, at ako..." Kinuha niya ang telepono niya. Kumuha ako ng mga larawan nilang magkasama. Hindi ko alam kung bakit. Sa tingin ko, ang isang bahagi ko ay nag-isip na may mga ngailangan ng patunay balang araw. Iningatan ko sila. Inabot niya ang telepono niya sa akin. Tiningnan ko ang screen. Nandoon sina Marco at Veronica sa isang pribadong booth sa bistro. Ang kamay niya ay nakatakip sa kaniya sa mesa. Pareho silang tumatawa. Ang petsa, Marso 2022, mahigit 1 taon at kalahati na ang nakalipas, mga buwan bago ko inisip na nagsimula ang affair. "Mayroon pa?" mahinang sabi ni Ana. "Mula sa iba't ibang petsa. Maaari ko itong ipadala sa iyo kung gusto mo. Naisip ko lang na dapat mong malaman kung sakaling subukan niyang sabihin na 6 na buwan lang iyon o hindi iyon seryoso o anumang kasinungalingan ang sinasabi niya ngayon." Tiningnan ko ang babaeng ito, ang estranghero na ito na humawak sa sikreto na ito sa loob ng mahigit 1 taon at ngayon ay inaalok ito sa akin na parang isang regalo. "Salamat," sabi ko, makapalang boses ko. Ipinadala niya ito sa akin right there on the street. Nagbuzz ang telepono ko ng paulit-ulit habang dumarating ang mga imahe. Ebidensya, patunay, ammunition. Kung sakaling subukan ni Marco na salungatin ang divorce settlement o isulat ulit ang kasaysayan. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ko. Nagkibit balikat si Ana. Dahil ang mga lalaking tulad niya ay nakakalusot. Nagsisinungaling sila, nanloloko at nagpapatuloy sila sa susunod na babae at walang sino man ang humahawak sa kanila na accountable. Pero ginawa mo, hinawakan mo siya na accountable. At gusto kong tumulong na tiyakin na hindi siya makakalusot. Bumalik siya sa kotse niya, pero bago siya umalis, ibinaba niya ang bintana. "Isa kang alamat. Alam mo ba, ang ginawa mo noong Pasko?" Sinabi sa akin ni Jennifer ang buong kwento. Kumakalat. Mga babae na nakikipag-usap sa mga babae, nagbabala sa isa't isa. Siguro iniligtas mo ang maraming tao mula sa maraming sakit. Pagkatapos, nagmaneho siya palayo. Iniwan ako sa sidewalk na puno ng patunay ang telepono ko. At ang puso ko ay puno ng isang bagay na halos parang pag-asa. Pumasok ako, naligo at umupo sa laptop ko. Nagbukas ako ng bagong dokumento at tinitigan ang blangko na pahina. Sa loob ng mga buwan, tinatanong ako ng mga tao kung susulat ako tungkol sa nangyari.
Mga kaibigan, ang therapist ko, kahit isang literary agent na narinig ang kwento second-hand at naisip na magiging magandang libro iyon. Palagi kong sinasabi na hindi. Masyadong masakit, masyadong personal, masyadong raw. Pero doon sa kalye, naririnig si Ana na tinatawag akong isang alamat. Naririnig na ang kwento ko ay ibinabahagi, na tumutulong ito sa ibang mga babae, baka oras na. Nagsimula akong mag-type. Sinabi sa akin ng asawa ko na ang ex niya ay sasama sa amin para sa hapunan sa bisperas ng Pasko. Maging mature tungkol dito, tumango ako, syempre. Ang hindi niya alam ay inimbitahan ko na ang fiancé niya sa dining table na naging isang eksena na walang sinuman sa pamilya ko ang makakalimutan. Ito ang kwento kung paano ko natuklasan ang pagtataksil ng asawa ko, pinlano ang paghihiganti ko, at kinuha ang buhay ko pabalik. Ang mga salita ay bumuhos mula sa akin nang mas mabilis kaysa sa pag-type ko. Ang buong kwento mula sa paghahanap ng mga mensahe sa anibersaryo namin hanggang sa komprontasyon sa Pasko at ang resulta na nangyayari pa rin. Sumulat ako sa loob ng mga oras, tumitigil lang kapag ang mga daliri ko ay nangangawit at ang mga mata ko ay nasusunog. Nang sa wakas tumingin ako, lumulubog na ang araw. Pininturahan ng studio ko sa mga shades ng orange at ginto. Nakasulat ako ng 30 pahina ng katotohanan, sakit, galit at sa huli kaligtasan. Iniligtas ko ang dokumento, My Beautiful Vengeance, Draft 1. Tumunog ang alarm ng telepono ko. Oras na para maghanda para sa hapunan kina Lara. Isinara ko ang laptop at tumayo, nag-stretch. Sumasakit ang katawan ko sa isang magandang paraan. Ang sakit ng pagkakaroon ng purged ng isang bagay na toxic. Habang nagbibihis ako, naisip ko ang kinabukasan. Ang tunay na kinabukasan, hindi ang pantasya na kumapit ako sa kasal ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura ng kinabukasan na iyon. Baka tatapusin ko ang libro. Baka makakilala ako ng isang bagong tao balang araw, isang taong tunay na nararapat sa tiwala ko. Baka manatili akong single at magtayo ng isang empire at maging ang eccentric aunt na sumisira sa mga anak ni Lara. Ang tanging alam ko ay magiging tapat ito, ang buhay ko. Kinuha ko ang mga susi ko at ang bote ng mamahaling wine na binili ko para ngayong gabi. Isang selebrasyon talaga at nagtungo sa pinto. Habang isinasara ko ito, sumulyap ako pabalik sa bahay ko, sanctuary ko, bago kong simula. Sa porch, tumigil ako, huminga ng malalim at ngumiti. Hindi ito ang ngiti ng babaeng ako noon, malambot, mapagtiwala at naibang. Ito ang ngiti ng babaeng naging ako, matalim, malakas at hindi masisira. Ang ngiti ng isang babae na pinagtaksilan, na nahulog, na gumapang sa impyerno at lumabas sa kabilang panig, forged in fire. Sumakay ako sa kotse ko at nagmaneho patungo sa bahay ng kapatid ko, patungo sa tawanan at pamilya at pag-ibig na totoo at tunay. Lumubog ang araw sa likod ko at sa harap, dumidilim na ang langit. Nagsisimulang lumitaw ang mga bituin. Sa likod ko, ang nakaraan. Sa harap, ang hindi kilala. At sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, hindi ako natatakot dito. Handa ako. Ang libro ay tumama sa bestseller list 3 linggo pagkatapos itong mailathala. My Beautiful Vengeance, How I Exposed My Husband's Cheating and Took My Life Back ay nag-resonate sa mga mambabasa sa isang paraan na hindi ko kailanman naisip. Libu-libong mga babae ang sumulat sa akin, nagbabahagi ng sarili nilang mga kwento ng pagtataksil, nagpapasalamat sa akin para sa pagbibigay sa kanila ng tapang na tumayo para sa sarili nila. Nagawa ako ng mga interview, podcasts, isang streaming service ang bumili ng mga karapatan para sa isang limited series, at sa lahat ng ito, nagpatuloy ako sa pagbuo ng buhay ko. Lumawak ang design agency. Kumuha ako ng 5 empleyado. Bumili ako ng isang vacation house sa coast. Nagbiyahe ako, Paris, Tokyo, Barcelona, lahat ng mga lugar na palaging sinasabi ni Marco na pupuntahan namin balang araw. Pumunta ako ng mag-isa at napakaganda. Sinubukan akong kasuhan ni Marco para sa defamation ng lumabas ang libro.
Nagpadala ang abogado niya ng cease and desist letter na nagsasabing sinira ko ang reputasyon niya. Tumawa si Atty. Puno nang ipakita ko sa kanya ang letter. Ang lahat ng nasa libro ay totoo at dokumentado, sabi niya. Ang katotohanan ay isang ganap na defense. Hayaan mo siyang magdemanda. Ililibing natin siya. Hindi siya nagdemanda. Ang letter ay bluster. Isang huling desperadong pagtatangka na kontrolin ang narrative. Hindi niya magawa. Ang katotohanan ay naroon at pinalaya ako nito. Para kay Veronica, narinig ko na lumipat siya sa isang maliit na bayan sa Florida at nagtatrabaho bilang isang receptionist sa isang dental clinic. Ang lisensya niya bilang therapist ay permanenteng binawi pagkatapos lumabas ang isang pangalawang paglabag sa etika. Tila, hindi ako ang unang pamilya na tinulungan niyang sirain. Hindi ako nagdiwang sa pagbagsak niya. Nakuha ko na ang paghihiganti ko. Nagawa ko na ang punto ko. Pagkatapos noon, isa na lang siyang cautionary tale, isang paalala na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Nakipag-ugnayan sa akin si Alex nang lumabas ang libro. Nabasa niya ito at gusto akong pasalamatan para sa pagpapalit ng pangalan niya at sa pagiging patas sa kanya sa pagkukwento. Maaari mo akong ginawang tanga, sumulat siya, pero ginamot mo ako ng may paggalang. Pinapahalagahan ko iyon. Naging tunay kaming magkaibigan sa loob ng taon, pinagbigkis ng aming pinagsamang karanasan at kapwa paggaling. Nagsimula siyang makipag-date sa isang bagong tao, isang nurse sa ospital niya, mabait at tunay at hindi tulad ni Veronica. Mukha silang masaya. At ako, tumayo ako sa studio ko na nakatingin sa canvas sa harap ko. Nagsimula akong magpinta ulit, tunay na pagpipinta, hindi lang dabbling. Ang work na ito ay abstract. Lahat ay pula at itim at matatalim na puting linya. Sakit at galit at kaligtasan, lahat ay umiikot ng magkasama. Tumunog ang telepono ko, si Lara. "Hey kapatid," sabi niya nang sinagot ko. "Ano ang gagawin mo para sa Pasko ngayong taon?" Pasko? Hindi na masakit ang salita. Hindi na nito ako pinag-iisip ng mga basag na baso ng wine at mga komprontasyon at ang katapusan ng lahat. Ngayon, ibig sabihin lang nito ay pamilya. Tunay na pamilya. Pareho ng nakaraang taon, sabi ko. Maliit na hapunan. Ikaw, ako, ilang kaibigan baka? Perpekto. Nagtatanong na ang mga bata kung gagawin mo ulit ang chocolate cake na yon. Siyempre. Nag-usap kami sa loob ng ilang minuto pa, gumagawa ng mga plano, tumatawa sa wala. Isang normal, magandang pag-uusap ng magkapatid. Pagkatapos kong magbaba ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana sa niebe na nagsisimulang bumagsak. Disyembre sa Maynila, ang lungsod ay nagiging isang bagay na malinis, puti at bago. Isang taon na ang nakalipas, sinunog ko ang buhay ko sa lupa sa isang Christmas Eve dinner table. Sinira ko ang kasal ko, inilantad ang dalawang sinungaling at naglakad sa apoy upang makarating sa katotohanan. At ngayon, isang taon pagkatapos, nakatayo ako sa mga abo, nakatingin sa kung ano ang binuo ko mula sa mga guho. Napakaganda nito, hindi ang kagandahan ng inosente o naive tay. Ang kagandahan ng kaligtasan ng lakas na kinita sa pamamagitan ng pagdurusa ng isang buhay na muling itinayo sa isang pundasyon ng katotohanan sa halip na mga kasinungalingan. Kinuha ko ang paintbrush ko at nagdagdag ng isa pang stroke sa canvas. Isang linya ng ginto na naghihiwa sa kadiliman. Tunay na pag-asa. Nag-buzz ulit ang telepono ko. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. "Salamat sa libro mo. Nakakita ako ng mga mensahe sa telepono ng asawa ko kagabi. Magpapanggap sana ako na hindi ko nakita ang mga iyon, pero pagkatapos naalala ko ang kwento mo. Haharapin ko siya ngayong gabi. Nag-text ako pabalik, hindi mo kailangan ng swerte. Kailangan mo ng tapang. At mayroon ka na niyan. Kaya mo ito. At kung kailangan mo ng tulong, mag-abot ka. Hindi ka nag-iisa. Dahil iyan ang ginagawa ng kaligtasan sa isang pagtataksil. Ikinokonekta ka nito sa lahat ng iba pa na naglakad sa landas na iyon. Lumilikha ito ng isang network ng mga mandirigma. Lahat tayo ay may scar pero nakatayo. Inilapag ko ang telepono ko at tiningnan ang painting ko. Ang buhay ko, sinubukan akong sirain ni Marco. Nagsinungaling siya sa akin, pinagtaksilan ako,
Ginamit ang sakit ko at ang pag-ibig ko bilang sandata laban sa akin. Pero nakaligtas ako. Higit pa sa nakaligtas, umunlad ako. At iyon ang pinakamahusay na paghihiganti sa lahat. Hindi ang komprontasyon sa Pasko kahit na nakakabusog iyon. Hindi ang divorce settlement kahit na patas iyon. Hindi kahit ang libro kahit na matagumpay iyon. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay ito. Ang mabuhay ng maayos, maging masaya, magtayo ng isang bagay na totoo, at maganda mula sa wreckage ng sinira niya. Buo na ulit ako, iba kaysa dati, may scar, pero mas malakas, mas matalino, mas matapang. At ginawa ko ito sa sarili ko. Ngumiti ako. Ang ngiti na ngayon ay akin, kinita, at totoo. Bumalik ako sa canvas ko. May trabaho akong kailangang gawin, isang buhay na kailangang mabuhay, isang kinabukasan na kailangang likhain. At sa pagkakataong ito, ako ang sumusulat ng kwento. Wala nang magagandang kasinungalingan. Tanging ang maganda, malupit, tapat na katotohanan. At sapat na yon. Higit pa sa sapat iyon. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At anong lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa mga comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks upang makapagbigay ako ng mas maraming kwento tulad nito. Maraming salamat sa matamis mong suporta. Inaasahan ko ang mga comment mo sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na kwento ng buhay, ng may pag-ibig at paggalang.